Nagsimula ang kwento kay Femicia na desperado na tumakas sa ilalim ng liwanag ng buwan habang hinahabol siya ng mga taga-nayon niya. Ang punong nayon, ang kanyang ama, ay nagpahayag na siya ay magdadala ng kasawian sa kanilang nayon. Sa tingin niya ay hindi dapat hayaang umiral ang mga walang star sa mundong ito. Lumubog ang araw, at ang ating reincarnated girl ay sumugod sa kanyang iba't ibang mga lugar na pinagtataguan sa paligid ng kagubatan. Kinukuha niya ang kanyang magic bag at pinagtaguan ito ng mga cookware, libro, potion, at iba pang mahahalagang gamit. Nakahinga lang ng maluwag si Femicia na ang mga humahabol sa kanya ay natagpuan lamang ang kanyang pinagtataguan na malapit sa nayon. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ay pinatay sa kanyang nakaraang buhay at muling nagkatawang tao sa mundong ito. Siya ay may malabo na mga alaala ng nakaraang buhay at nakakatanggap lamang ng mga bulong mula sa kanyang dating sarili sa ilang mga oras. Ipinaalam ni Femicia sa kanyang dating sarili na matagal na niyang tinalikuran ang kaligayahan dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan hanggang ngayon. Kinuha niya ang kanyang punyal at gumawa ng resolusyon na palayasin ang kanyang nayon mula sa kanyang puso dahil tinanggihan siya ng mga ito. Ang ating reincarnated girl ay sumusubok na magpatuloy ngunit hindi niya magawang umakyat sa isang burol, dahilan upang siya ay bumagsak at halos mahulog sa bangin. Nais ng ating reincarnated girl na magkaroon siya ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan tulad ng iba. Pinayuhan siya ng kanyang nakaraan na huwag magreklamo tungkol sa paraan ng kanyang pagsilang. Kung hindi, walang magsisimula para sa kanya. Bumaba siya sa bangin at nakahanap ng dumping ground. Ang pananabik sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na hindi ito ang kanyang unang dumpster dive. Naghahalungkat si Femicia sa basurahan at nakahanap ng ilang damit. Ang isang mapa ay nahuhulog mula sa isa sa mga bulsa, at kinuha niya ito dahil maaari nitong gawing mas madali ang kanyang paglalakbay. Nakahanap din ang ating reincarnated girl ng ilang expired na potion. Kahit nagbago na ang kulay nila, pakiramdam niya ay magagamit pa rin sila. Natutuwa siya na ang isang hindi gustong bata na tulad niya ay nabubuhay sa basurahan na walang may gusto. Naputol ang pag-iisip niya nang may marinig siyang tamer na papalapit. Pinapakain ng lalaki ang kanyang mga slime sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanila na kainin ang basura. Napagtanto niya na hinahabol siya nito nang i-alerto ng lalaki ang kanyang kasamahan na hindi makakalayo ang ating reincarnated girl. Iniisip niya na nagpunta siya sa loft, na pinakamalapit na nayon, ngunit pakiramdam nila ay sumusobra na ang pinuno sa pamamagitan ng paglalagay ng bounty sa isang batang babae. Ang ating reincarnated girl ay nakikinig ng may takot habang isiniwalat ng mga lalaki na ang detalye ay kahit patay o buhay. Isinasaalang-alang niya ito bilang ang pinuno ng nayon ay may intensyon na alisin siya. Mabilis siyang naglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng mga humahabol sa kanya ngunit nauwi sa pagkahulog sa isang bangin. Nailigtas siya nang napasabit ang kanyang bag sa isang sanga. Siya ay nasugatan, at dapat gumamit ng maraming healing potion dahil luma na ang mga ito at kulang sa potency. Ang ating reincarnated girl ay tumawid sa isang malinaw na ilog at nagpas siyang tumalon. Bago sa kanya ang kalayaang mag-relax, dahil buong buhay niya ay pagtatago. Nangako siya na magiging matapang at matatag dahil iyon ang lagi niyang balak gawin. Pinayuhan din siya ng manghuhula na maging ganoon. Sinabi rin niya sa kanya na ibalat kayo ang sarili bilang isang lalaki kapag naglalakbay siya dahil hindi gaanong mapanganib. Ang ating reincarnated girl ay nagpagupit ng kanyang buhok at pinalitan ang kanyang mga damit sa isang bagay na mas angkop. Nagpasya din siyang palitan ang kanyang pangalan upang tumugma sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Iminumungkahi ng kanyang nakaraan ang pangalang Ivy, dahil ito ang pangalan ng halaman na yumayabong kahit naaapakan. Habang siya ay nagpapatuloy, ang kanyang atensyon ay naaakit sa isang slime na naglalabas ng mga bola ng liwanag. Napaka-cute ni Ivy. Sa mas malapit na pagsisiyasat, sinuri niya ang kanyang monster compendium at nalaman na ito ay isang bihirang slime na walang pangalan. Ang nilalang ay nagbibigay sa kanya ng isang ngiti habang binabasa niya na ito ay tinutukoy bilang ang pinakamahinang slime o ang disintegrating slime. Ito ang pinakamahina sa uri nito, tulad niya, kaya't sumasalamin siya sa nilalang. Isang bigla ang mahinang simoy ng hangin ang nagpalipad sa slime sa parang. Nabasa niya na ang slime ay napakahina na maaari itong mawala sa isang sundot lamang. Mawawala din ito kung sobrang lakas ng ihip ng hangin. Maingat niya itong tinutulungan habang nahihirapan itong mag-reorient. Nalaman niya na ang haba ng buhay nito ay nakumpirma na wala pang isang araw dahil napakahina nito. Bakas sa mukha niya ang lungkot matapos marinig iyon. Dahil ito sa mga bihirang pagtatagpo at sa kanilang maikling lifespan, ang lahat ng tungkol sa kanila ay nananatiling hindi alam. Ang mas malakas na bugzo ng hangin ay muling humihip sa slime, ngunit iniligtas ito ni Ivy bago ito mahulog sa ilog. Nagpasya siyang manatili dito dahil ito ay nakatakdang mawala. Noong gabing iyon, inihayag ni Ivy na ang mga tao at si Orgo ay tumatanggap ng mga kasanayan kapag sila ay 5 taong gulang. Ang kanyang ama ay may 2-star carpentry at processing skills. Ang kanyang ina ay may 2 star na kasanayan sa pananahi at 1 star na kasanayan sa pag-aayos.
Ang mga Diyos ang magpapasya sa kakayahan at ang bilang ng mga star na makukuha ng isa ay ang kinabukasan ng bawat isa ay napagpasyahan ng mga pamantayang ito. Noong 5 taong gulang si Ivy, nakatanggap siya ng kasanayan sa Tamang, na siyang kakayahang paamuin ng mga halimaw at manalo sa kanila. Sa kasamaang palad, wala siyang natanggap na mga star. Ang ating reincarnated girl ay isang walang star na tamer. Hindi niya kayang paamuin ang maliliit na hayop, paano pa kaya ang mga halimaw? Nagbago ang ugali ng lahat sa nayon nang malaman nila. Kahit ang kanyang mabait na ama at ina ay nagbigay sa kanya ng malamig na balikat. Wala na ang kanyang kinatatayuan. Sinabi niya sa slime ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay at ang manghuhula na nagturo sa kanya ng labis at nagbigay sa kanya ng maraming librong babasahin. Isa sa kanyang mga magic bag ay ibinigay sa kanya ng manghuhula. Hawak nito ang maraming bagay ng hindi mabigat na madaling gamitin. Nagsimulang umiyak si Ivy nang ihayag niya na ang manghuhula ay namatay kamakailan, at sa pagkamatay na iyon, pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang lahat. Walang sino mang magbabantay sa kanya ngayon, ngunit natutuwa siyang nakilala ang pambihirang nilalang. Kinaumagahan, nagising siya at balisa na hinahanap ang slime. Isang luha ang umagos sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang nawasak na ang halimaw. Nagtataka ang tugon nito sa kanya dahil akala niya sanay na siya sa kalungkutan. Sinusubukan niyang ma-motivate sa pamamagitan ng pagtungo sa Royal Capital gaya ng itinuro ng manghuhula. Inilabas ni Ivy ang mapa mula sa kanyang bag at laking gulat niya nang makita ang slime sa loob. Binuksan niya ang papel, natutuwa siyang makitang hindi nawala ang nilalang. Kinukumpirma niya na ang ilan sa mga impormasyon sa compendium ay maaari na hindi tumpak. Nagtungo sila sa loob ng kagubatan kung saan nakita ni Ivy ang pahina kung paano paamuin ang isang halimaw. Inilalabas niya ang ilan sa kanyang mahika sa slime. Kumikinang ito dahil tinanggap siya nito. Sa yugtong ito, pinangalanan niya ang halimaw na Sora, at may lumalabas na marka sa noo ng pambihirang nilalang na nagpapahiwatig na matagumpay ang pagpapaamo. Masaya niyang hinawakan ang nilalang at ipinakilala ang sarili dahil nasasabik siyang makilala pa ito ng mas mabuti. Kalaunan ay naglagay siya ng bitag at nakuha ang kanyang ika-10 field mouse. Ipinakita niya ang kanyang pagpapahalaga sa sakripisyo nito bago ito katayin. Nagtataka si Ivy kung bakit palaging nagugulat ang kanyang nakaraan sa tuwing binibihisan niya ang kanyang biktima. Nagsisimula siyang magtaka kung ano ang kanyang pamumuhay noong nakaraan niyang buhay. Habang nag-iisip si Ivy, maayos niyang iniimpake ang nabasag na karne sa mga dahon. Ipinaalam niya kay Sora na magpipistahan sila sa gabing iyon. Ang ating reincarnated girl ay kumuha ng isang pahina mula sa libro ni Mota habang pinapanatili niya ang kanyang slime sa isa sa kanyang mga bag. Inilabas muli ni Ivy ang kanyang mapa, ngunit hindi man lang inilalarawan ang Royal Capital dito dahil napakalayo nito sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Kaya nagpasya siyang magtungo muna sa bayan ng Otwo. Biglang pumasok muli ang simoy ng hangin at muntik nang matangay si Sora, ngunit nasalo siya ni Ivy sa oras. Nakuha ang kanyang atensyon nang maramdaman niyang may paparating sa kanila, kaya mabilis siyang tumakas sa mga puno. Maya-maya, dumaan ang isang unit ng halimaw na langgam. Nakahinga siya nang maluwag nang umalis sila nang walang insidente. Habang hawak niya si Sora, napagtanto niya na medyo lumaki at bumigat siya. Halata sa kanya ang hapdi ng sugat sa mukha niya. Ang ating reincarnated girl ay haka-haka na siya ay nakakuha ng hiwa mula sa mga sanga kanina. Pakiramdam niya ay kailangan niya itong asikasuhin bago ito lumala. Naglabas siya ng maraming expired na asul na potion at ipinahid ang mga ito sa kanyang mukha hanggang sa gumaling ang sugat ngunit napagtanto na siya ay ganap na nakalabas. Si Ivy ay lumabas ng kagubatan at papunta sa matapang na landas dahil papalapit na siya sa nayon. Napansin niya ang mga wanted na poster na nakadikit sa tabing kalsada na may reward na $500. Nagtataka siya kung bakit sila maglalagay ng ganoon kalaking halaga sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay nagpapaalam sa kanya na ito ay dahil siya ay isang takas. Napansin niya na may iba't ibang paglalarawan sa kanya sa bawat poster, ang ilan ay mas nakakabigay puri kaysa sa iba. Nagpatuloy siya sa tabi ng kalsada at natagpuan ang sarili sa nayon kung saan ipinaalala sa kanya kung gaano karaming mga kasanayan at mahika ang backbone ng normal na buhay. Napadaan siya sa isang panaderia at naalala niyang matagal na siyang hindi kumakain ng anumang uri ng tinapay. Dumaan din si Ivy sa isang butcher at nakakuha ng ideya na ibenta ang mga field mice na hinuhuli niya kanina. Gayunpaman, medyo nahihiya siyang lumapit. Napansin ito ng butcher at tinawag siya bago niya alisin ang karne. Alam na niya na field mice iyon dahil may 2-star odor skill siya. Ini-inspeksyon niya ito at natutuwa sa pagiging bago ng kanyang huli at husay sa pagkakatay. Iniharap niya ang iba pa niyang paninda, na binili sa halagang $100. Ang butcher ay mas masaya na bumili ng higit pa kung mahuli niya ang mga ito, dahil ang lahat ng iba pang mga mangangaso ay nagtatarget ng malaking huli sa mga araw na ito. Pumunta siya sa panaderia at bumili ng tinapay at nagulat siya sa mura nito. Nakikita ng may-ari ang kanyang walang muwang na cute. Ipinapalagay ng mga tao sa nayon na siya ay isang lalaki.
Nangangahulugan nito na gumana ng perpekto ang kanyang pagbabalat kayo. Pumunta si Ivy sa isang lugar na tahimik para kumain ng tinapay. Ibinigay niya ang kalahati kay Sora, ngunit ayaw ito ng slime. Nalaman niyang hindi ang ibig sabihin ng nilalang nang nalumbay ito. Iniisip niya kung anong uri ng pagkain ang kinakain ng bihirang slime na ito. Kinabukasan, pumunta si Ivy sa kagubatan at kumuha ng malaking hakot ng field mice. Pagbalik niya sa bayan, nakatagpo siya ng isang dumping ground kung saan nakahanap siya ng maraming expired na potion. Habang inaayos niya ang mga ito, tumalon si Sora sa tumpok ng mga asul na potion at kinain ang mga ito. Iniisip ni Ivy na maaari niyang itapon ang basura, ang kakayahang matuno ang mga inorganic na materyales ay isang bagay na magagawa lamang ng mga bihirang slime sa mataas na antas. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng klorera para kainin ito, ngunit ibinaling ni Sora ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pagsubok, napagtanto niya na ang nilalang ay gusto lamang kumain ng mga asul na potion. Nakikiusap siya na huwag itong kainin ng lahat dahil kailangan din niya ito. Bumalik si Ivy sa nayon at ibinenta ang kanyang nahuli sa halagang $250. Pumunta siya sa panaderia para kumuha ng iba't ibang tinapay, at ang may-ari ay naghagis pa ng libre para sa kanya. Pumunta siya sa malapit na batis upang maglinis bago kumain ng kanyang tinapay. Tinatamasa ni Ivy ang sarap sa sandaling ito, na sana ay tumagal ito magpakailanman. Siya ay bumalik sa nayon at natitasad sa ilang mga adventurer. Nakikita siya ng mga humahabol sa kanya, ngunit hindi siya nakikilala ng mga ito dahil sa kanyang mga pagbabago. Tinutukso pa nila siya, iniisip na siya ay isang maliit na batang lalaki. Nagmamadaling pagdadahilan ni Ivy, nakarating siya sa butcher shop at sa panaderia at napagtanto na nakalagay ang kanyang wanted poster. Nag-aalok pa ang may-ari ng panaderia sa kanya ng ilang libreng tinapay, ngunit sa sobrang takot niyang malaman ay umalis siya. Ang ating reincarnated girl ay nagagalit na kailangan niyang umalis sa nayon dahil ang kanyang wanted poster ay dumating doon. Ang pinakamasakit sa kanya ay napakabait ng mga tao. Kinabukasan, tumuloy siya sa kanyang susunod na destinasyon dahil naabutan siya ng kanyang mga mangangaso. Maya-maya ay dumating si Ivy sa isang sanggang daan at nag-iisip kung saan pumunta ang kanyang mga tracker. Sinusubukan ni Sora na magpahiwatig ng isang bagay sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan. Nanghihinayang ngayon si Ivy na hindi niya kinuha ang libreng tinapay na iniaalok sa kanya dahil ngayon ay nagugutom siya na walang makain o maiinom dahil nagmamadali siyang umalis. Pinipili niya ang kanyang landas at naririnig ang tubig sa daan. Nakahanap pa si Ivy ng punong may pinakamasarap na uri ng prutas. Habang papalapit siya, ginawa ni Sora ang kanyang hindi pagsang-ayon na kilos habang nanginginig. Ang dahilan ay lumilitaw nang ang puno ay naging isang halimaw, na iniluluwa ang kanyang mga humahabol. Ang puno ay bumubulusok sa kanya gamit ang isa sa mga ugat nito, ngunit pinaalis siya ni Sora sa tamang oras. Nagawa niyang makaligtas, ngunit nawalan siya ng lakas dahil sa sugat na natamo niya sa kanyang braso. Habang siya ay nawalan ng malay, napansin ng ating reincarnated girl na tumatalon si Sora sa sugat at naisip na kinakain siya ng kanyang slime dahil may mga slime na kumakain ng tao. Tiningnan ni Ivy ang slime at naniniwalang kakainin siya nito, ngunit napagtanto niyang isa siyang hindi gustong bata at walang lugar para sa kanya sa mundong ito, kaya malamang na mamatay na siya. Sa sandaling iyon, nawalan siya ng malay at iniisip ang tungkol sa kanyang buhay. Ipinanganak siya ng kanyang ina, at nagpa siya ang kanyang ama na tawagan siyang Famasia, na inihayag na magdudulot siya ng kaligayahan sa kanilang buhay. Pagkalipas ng 3 taon, umupo siya kasama ang kanyang pamilya at kumain ng tinapay. Tinutukso siya ng kanyang kapatid, sinasabing kumakain siya na parang lobo, ngunit ipinaalam sa kanya ng ating reincarnated girl na gusto niyang lumaki, at para dito, gusto niyang kumain ng marami. Sa bahay, sinabihan siya ng kanyang kapatid na si Fecilla na gumamit ng ilang pang-araw-araw na mahika upang makatulong siya sa kanilang pamilya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina, na sinasabi na ang lahat ay umuunlad sa sarili nitong bilis, at si Famasia ay 3 taong gulang pa lamang. Para makatanggap siya ng magic powers, dapat siyang umabot sa edad na 5. Pagkalipas ng 2 taon, ang kanyang ama, isang 3-star furniture artist, ay gumawa sa kanya ng ilang mga laruan gamit ang kahoy, at ipinagpatuloy niya ang paglalaro nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang ina, isang 2-star sewer, ay nagsimulang umiyak. Nang tanungin ang dahilan sa likod nito, sinabi niya sa kanila na tinatahi niya ang damit pangkasal para sa anak na babae ng shoemaker, ngunit napagtanto nito na ang kanyang mga anak na babae, sina Fecilla at Famasia, ay aalis din upang maging bride at aalis sa kanilang bahay upang manirahan kasama ang ibang tao. Biglang, ang kanyang ama, na hindi pinapansin ang damdamin ng kanyang asawa, ay ipinaalam sa kanila na sa edad na 5, ang bawat bata ay tumatanggap ng isang kasanayan at mga star na makakatulong sa kanila na kumita ng pera sa mundong ito. Gayunpaman, walang nakakaalam kung anong uri ng kasanayan ang kanilang matatanggap dahil ito ay nasa kamay ng mga Diyos. Noon lang, tinutukso siya ng kapatid ni Famasia sa pagsasabing siya lang ang nag-iisang anak sa pamilya na nakakuha ng 3 bituin, at gusto niyang makakuha ng isang star si Famasia tulad ng kapatid niyang si Fecilla.
Sa kabila nito, ipinaalam sa kanila ni Famisia na gusto niyang maging isang tamer na maaaring makipagkaibigan sa mga dragon, griffin, at lahat ng uri ng halimaw. Nang marinig ito, sinimulan siyang pagtawanan ng lahat, na inihayag na ang pagpapaamo ay ang pinakamababang kasanayan sa mundong ito, ngunit natigil ang kanilang pagtawa nang may kumatok sa pinto. Isang babaeng nagngangalang Miss Luba ang pumasok sa bahay at ibinalita sa kanila na dumating na ang oras para kay Famisia na bigyan ng kanyang kakayahan, at narito siya upang mag-alay ng panalangin ng magandang kapalaran sa kanya. Noon lang, nalaman na noong 2 taong gulang si Famisia, nagsimula siyang mag-claim na siya ay muling nagkatawang tao sa mundong ito mula sa ibang mundo. Ang kanyang ina ay nag-aalala na kung siya ay maaaring gumamit ng mahika o hindi, at para dito, ipinatawag niya si Miss Luba upang tingnan ang sitwasyong ito. Si Miss Luba, na manghuhula sa mundong ito, ay ibinasura ang kanyang pag-aalala, sinabi na ang kanyang anak na babae ay gagamit ng mahika. Pagkatapos ay sinabihan niya si Famisia na huwag magsabi ng anuman tungkol sa kanyang muling pagkakatawang tao sa sinuman, kung hindi, gagawing napakahirap ang mga bagay para sa kanya. Sa kasalukuyan, tinitingnan siya ni Miss Luba at ipinahayag na bibigyan siya ng isang napakagandang kasanayan. Nang tanungin kung anong uri ng kasanayan ang kanyang makukuha, ipinaalam sa kanila ni Miss Luba na mayroon lamang siyang 1-star foresight skill, na nangangahulugang hindi siya makakita ng malayo. Kinabukasan, ang pamilya ay tumungo sa punong tanggapan ng nayon kung saan ang bawat bata na may edad na 5 ay nakakakuha ng kanilang mga kasanayan. Doon, hiniling sa kanya ng pari na ipasok ang kanyang daliri sa banal na tubig ng mga Diyos. Sa paggawa nito, isiniwalat ng pari na siya ay ginawaran ng isang tamer skill. Dahil sa kasiyahan ito, nagsimulang tangkilikin ng kanyang mga magulang ang husay ng kanyang anak, ngunit naputol ang kanilang sandali nang ipaalam sa kanila ng pari, na may nakakatakot na hitsura, na wala siyang mga star, na nangangahulugang mayroon siyang walang star na kasanayan sa tamer. Ang kanyang ama, na nabigla dito, ay hiniling sa pari na tingnan muli ang banal na tubig ng mga Diyos, sa paniniwalang maaaring may pagkakamali. Gayunpaman, tinalikuran ito ng pari, na sinasabi na kung magsasalita pa sila tungkol dito, pagpapalain sila ng galit ng mga Diyos. Pagkaalis ng pari, umuwi na sila, at hindi mapigilan ng kanyang ama na isipin kung bakit ipinanganak ang kanyang anak na walang star, habang ang isa pa niyang anak na lalaki at babae ay may 3 at 2 star. Ang kanyang asawa, ang ina ni Famisia, ay sinusubukan na pakalmayan siya, na nagsasabi na maaaring may pagkakamali. Sa halip na makinig sa kanya, sinimulan niyang tanungin ang katapatan nito sa kanya, na sinasabing hindi niya anak si Famisia at maaari na may karelasyon itong iba. Ito ang dahilan ng pagbagsak niya sa lupa at pagyak. Sinubukan ni Famisia na tulungan ang kanyang ina na makalabas, ngunit hinawakan siya ng kanyang kapatid mula sa kanyang braso at itinaboy siya palabas ng bahay. Humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang ama, ngunit tinalikuran siya ng mga ito. Matapos itapon mula sa kanyang bahay, tumakbo siya sa pinuno ng nayon, na ipinaalam sa iba pang mga taga-nayon na ang isang walang star na batang babae ay nasa kanilang nayon, at kung hindi nila ito papatayin, kung gayon ang galit ng mga Diyos ay malapit na sa kanila. Nang marinig ito, nagsimulang tumakas si Famisia, ngunit binato siya ng ilang bata, na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ulo. Matapos tumakbo ng napakatagal, pumasok siya sa malapit na kagubatan at nagsimulang makaramdam ng gutom. Sinubukan niyang kumain ng ilang berry, ngunit dahil sa malakas na ulan, tumakbo siya palayo sa kalapit na kuweba. Doon, sinubukan niyang gumawa ng apoy upang iligtas ang sarili mula sa lamig ngunit nawalan siya ng malay pagkatapos gumamit ng magic ng maraming beses. Pagkagising, nakita niya si Miss Luba na nakaupo sa harapan niya. Ipinaalam sa kanya ni Miss Luba na huwag gumamit ng magic ng maraming beses, kung hindi, mawawalan siya ng buhay dahil sa kanyang mahinang katawan. Ipinaalam din niya sa kanya na sinabi na sa kanya ng kanyang foresight na mangyayari ito sa kanya, ngunit hindi niya makita kung bakit siya napunta sa ganito. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Famisia ang kanyang bag at libro, na sinasabi sa kanya na kahit anong ilagay niya sa bag ay magiging magaan, at ang libro ay naglalaman ng mahiwagang impormasyon na makakatulong sa kanya hanggat siya ay nabubuhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na isang araw, maglalakbay siya upang makita ang mundo gamit ang kanyang sariling mga mata at palawakin ang kanyang pananaw. At kapag ginawa niya, sinabi niya sa kanya na pumunta sa bayang kalapit ng kabisera ng hari. Doon kung makakahanap siya ng isang lugar para sa kanyang sarili upang mabuhay ng walang anumang problema, kung gayon hindi na niya kailangan pang maglakbay. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya na kung makakahanap siya ng anumang mga kaibigan, pagkatapos ay dapat niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang sarili at walang mga star dahil ito ay makakatulong sa kanila na maniwala sa kanya, at pagdating ng panahon, sila ay magiging kanyang mga kakampi at lalaban sa tabi niya. Noon lang, tinanong ni Famisia si Miss Luba kung bakit napakabait niya sa kanya habang ang iba ay napupuot sa kanya at sinubukan pa siyang patayin. Kung saan ipinaalam sa kanya ni Miss Luba na matagal na ang nakalipas, walang sino man ang may kasanayan o star, ngunit nagtrabaho pa rin sila sa isa't isa at namuhay ng masayang buhay. Nang marinig ito, masaya si Famisia at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya.
Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang malungkot si Famasia nang tumigil si Miss Luba sa pagbisita sa kanya. Si Famasia, na nakakaramdam ng gutom, ay binitag ang isang daga, at sinimulan niya itong kainin. Noon lang, may narinig siyang papalapit sa kanyang hideout at nagtataka kung paano nila nalaman ang kanyang hideout. Sinundan niya sila sa bayan, at pagdating sa punong tanggapan, laking gulat niya nang marinig na namatay si Miss Luba dahil sa malubhang lagnat. Masama ang pakiramdam niya dito, na inihayag na si Miss Luba ang tanging tao sa mundong ito na naging mabait sa kanya. Noon lang, nakita niya ang kanyang ama na papalapit sa pinuno ng nayon. Sinabi sa kanya ng punong nayon na sinabihan niya si Miss Luba ng maraming beses na layuan ang batang walang star, ngunit hindi niya ito pinakinggan, at dahil dito, sinumpa siya ng batang walang star at namatay. Sa makatuwid, hindi na niya gusto ang mga casualty at ang galit ng mga Diyos, at sinabi sa kanya na patayin ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, ang ama ni Famasia ay sumang-ayon at nagpasya na patayin ang kanyang anak, na inihayag na walang lugar para sa isang walang star na batang babae sa mundong ito. Dahil sa ayaw niyang maniwala na gusto siyang patayin ng sarili niyang ama, umiyak si Famasia sa matinding sakit, at bago nila siya mapatay, nagising siya nang makitang tumatalon si Sora sa kanyang katawan. Nagulat dito, ang ating reincarnated na batang babae ay nagtataka kung paano siya nabubuhay ngunit napagtanto na si Sora ay may kakayahan sa pagpapagaling, at dahil dito, pinagaling niya ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita si Sora, na naging dahilan upang umiyak ang ating reincarnated na babae at maniwala na hindi na siya nag-iisa at mayroon na siyang makakausap. Kinabukasan, pagkagising ni Ivy mula sa kanyang pagtulog, sinalubong siya ng tagapag-alaga ng field ng adventurer, na binati siya ng good luck para sa kanyang paglalakbay sa kagubatan. Nagpasalamat si Ivy sa kanyang mabubuting salita at pumunta sa lungsod, sa paniniwalang hindi alam ng caretaker na siya ay isang babae. Sa daan, nakilala niya ang maraming mga adventurer na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kalusugan at sinabi sa kanya kung kailangan niya ng anumang tulong, kailangan lang niyang magtanong. Nagpasalamat din si Ivy sa kanilang kabutihang loob ngunit nagtaka kung paano nalaman ng lahat kung sino siya. Sa kagubatan, nakita niya ang nawasak na mga bitag na itinakda niya para sa daga sa bukid ngunit naniniwala siya na maaaring ito ang gawain ni Nonoshi. Naniniwala siya na kung magpapatuloy itong mangyari muli, maaaring hindi siya makahuli ng anumang daga at mawawala ng pera sa panahon ng tag-araw. Maya-maya lang ay may naramdaman siyang magical aura sa likod niya at nang lingunin niya ay nandoon na si Sil kasama ang 9 na field mice na hinuhuli niya kaninang umaga. Binigay niya ang mga iyon kay Ivy at nagpasalamat ito sa kanya ng isang taos-pusong yakap. Pagkatapos ay sinimulan niyang bilangin ang mga ito ngunit napagtanto na sinabi sa kanya ng may-ari ng meat shop na bibili lamang siya ng karne kung ito ay sariwa. Kaya, kasama nito, sinimulan niyang bihisan ang mga ito, at natapos ito sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos noon, pinuntahan niya sina Sil at Sora na natutulog sa ilalim ng puno. Sinabi niya kay Sora na gumising, sinabi na kailangan nilang magtungo sa bayan upang ibenta ang sariwang karne na ito, kung hindi, mawawalan sila ng pagkakataong kumita ng pera. Habang nag-uusap sila ay nagpaalam si Sil sabay kaway ng kamay, at nagpasalamat naman si Ivy sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming karne. Sa kanyang pagpunta sa kagubatan, ipinaalam sa kanya ng nakaraang buhay ni Ivy na ito ang maalamat na adandala na binanggit sa libro ng manghuhula, ngunit naniniwala si Ivy na hindi ito savage tulad ng nabanggit sa libro. Ang ating weak reincarnated girl pagkatapos ay pumunta sa village at ibinenta ang lahat ng field mice sa meat shop. Hindi makapaniwala ang may-ari dahil lahat ng karne ay sariwa at hindi gamey, at tinanong si Ivy tungkol sa kanyang sikreto. Gayunpaman, si Ivy na may pag-aalinlangan, ay hindi tumugon, dahilan upang mapagtanto ng may-ari na sa kabila ng pagiging isang bata, siya ay may magandang ulo sa kanyang balikat at hindi nais na ibunyag ang kanyang sikreto sa kalakalan. Sa pagbili ng lahat ng karne, binigyan niya siya ng $855 bilang kapalit, at bago umalis, sinabi niya kay Ivy na dalhin sa kanya ang mga daga sa field kung may mahuli siya sa field, at malugod niyang bibilihin ito. Nang marinig ito, nagpasalamat si Ivy sa kanyang kabaitan at umalis. Sa daan, muli niyang nakita ang parehong mga adventurer na nagtanong sa kanya tungkol sa pagbisita niya sa kagubatan at kung kamusta ang pagpunta niya, ngunit si Ivy, na may natatakot na hitsura, ay tumanggo lamang sa kanila. Pagkatapos ay nagtago siya sa ilalim ng ilang mga kahon at nagtaka kung paano nalaman ng lahat ang tungkol sa kanya. Bigla, habang iniisip niya ang bagay na ito, nakita siya ni Velivera na nagtanong kung bakit siya nagtatago sa ganitong lugar. Sinabi sa kanya ni Ivy ang lahat, na napagtanto niya na ito ay gawa ni Kapitan Agto. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ipinaalam ni Agto sa bawat adventurer sa nayon na kung sino man sa kanila ang makatagpo ng isang adventurer na nagngangalang Ivy na nasa problema, kailangan nilang tulungan siya. Humingi siya ng paumanhin kay Ivy sa ngalan ni Agto, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na si Agto ay isang mabuting tao, ngunit kapag may naisip siya, hindi siya nakikinig sa sinuman. Pagkarinig nito ay nagpasalamat si Ivy at pumunta sa palengke.
Sa daan, muli niyang nakita ang ilang mga adventurer na nagnanais ng kanyang mabuting kalusugan, at ito ay naging sanhi ng kanyang paniniwala na ang lugar na ito ay maaaring maging mabuti para sa kanyang manatili sandali. Sa sandaling iyon, dumating siya sa isang tindahan at nakakita ng ilang prutas na zero na itinanim lamang sa kanyang bayan. Tinanong niya ang may-ari ng tindahan tungkol dito, at kinumpirma niya ito. Pagkatapos ay tinanong ng may-ari ng tindahan kung siya ay mula sa nayon ng Letomi, at ang ating mahinang reincarnated na batang babae ay nakumpirma, ngunit gusto niya ng ilang impormasyon tungkol sa kanyang nayon, kaya niyaya niya itong lumabas. Ipinaalam sa kanya ng may-ari ng tindahan na hindi maganda ang sitwasyon sa Letomi Village. Ang ginang na si Luba na palaging nagpoprotekta sa mga pananim na zero ng Letomi Village, at ang manghuhula ng nayon, ay namatay na. Ibinunyag niya na ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang hangal na punong nayon, na ayaw sa kanya, at nang magkasakit ito, hindi siya nito pinainom ng gamot. Ibinalik ng paghahayag na ito ang mga salita ng dalawang babae na narinig niya sa simbahan na nagsasabing, paano ang isang tao ay mamamatay sa ganitong lagnat sa panahong ito ng taon. Sa paghahayag na ito, napagtanto niya na ang dahilan ng pagkamatay ni Miss Luba ay hindi dahil sa sakit, ngunit siya ay pinatay sa kamay ng pinuno ng nayon. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na sinisisi ngayon ng punong nayon ang lahat ng ito sa isang batang walang star, na naging dahilan upang siya ay tumahimik. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang ani ng zero ng Letomi Village ay nabigo at nahulog sila sa kahirapan sa pananalapi, at dahil dito, sinisikap ng pinuno ng nayon na bawasan ang bilang ng mga bibig na dapat pakainin. Ang ilan sa mga taga-nayon ay naghimagsik, kinuha ang kanilang mga pamilya, at umalis sa nayon, at ang iba, na lumaban sa punong nayon, ay itinapon sa labas ng nayon. Sa lahat ng paghahayag na ito, tinanong ng may-ari ng tindahan si Ivy kung paano siya napunta sa bayang ito, kung saan sinabi niya sa kanya na ang kanyang pamilya ay pumanig sa pinuno ng nayon at nagdulot ng ilang mga problema, at dahil dito, siya ay tumakas. Nang marinig ito, binigyan siya ng may-ari ng tindahan ng prutas na zero at hinimok siya na gawin ang lahat, at masaya siyang pumayag. Sa gabi, iniisip niya ang tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang nayon, at kung paano sila nahulog sa marahas na sitwasyon, ngunit pagkatapos ay natanto na mayroon siyang ilang mga kaibigan na mabait sa kanya, at higit sa lahat, mayroon siyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa pamamagitan nito, kinain niya ang prutas ng zero at ipinahayag na ito ang lasa na natikman niya noong siya ay maliit pa. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga nakaraang alaala ni Miss Luba, kung saan sinabihan siya ng manghuhula na pumunta sa kalapit na bayan ng kabisera ng hari, at napagtanto ng ating mahinang reincarnated na batang babae na kailangan niyang alalahanin ang alaalang ito. Kinabukasan, pagkatapos magising, muli niyang nakita ang mga adventurer mula kahapon, ngunit sa pagkakataong ito, binati niya sila ng may kasiyahan at sinabi sa kanila na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kagubatan ngayon. Sa kagubatan, naglagay siya ng ilang mga bitag para sa mga daga sa field, ngunit biglang naramdaman ang paggalaw ng mga tao. Hiniling niya kay Sora na mabilis na makapasok sa kanyang bag, at pumayag siya, ngunit sa kanyang pagkabigla, ang mga tao ay ang parehong mga adventurer na sinubukang ibuli siya ilang araw na ang nakakaraan. Kinu-corner nila siya at hiniling na ibigay sa kanila ang slime, sa paniniwalang ito ay napakabihirang. Nagdadalawang isip si Ivy at tumakbo palayo. Nakulong niya ang isa sa mga adventurer sa kanyang mga bitag ngunit ang babae ay masyadong mabilis, at mabilis niya itong naabutan. Pagkatapos ay hinawakan nila siya sa kanilang mga bisig at hiniling na ibigay sa kanila ang kanyang slime. Muling nag-alinlangan si Ivy, ngunit sa pagkakataong ito, naglabas ng kutsilyo ang pinuno at sinabi sa kanya na kung hindi niya ibibigay ang gusto nila, hindi ito magdadalawang isip na patayin siya. Noon lang, nagulat sila nang makita si Adandala sa likuran nila. Lumapit si Seal sa kanila, at pagkakita sa maalamat na halimaw sa harap ng kanilang mga mata, isa sa mga adventurer ay nahimatay. Sinubukan ng isa na tumakas ngunit naabutan siya ni Seal sa sobrang bilis nito, at pagkatapos ay pinalayas siya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga ito kay Ivy, na nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay. Noon lang, may naramdaman si Seal at bumalik sa kagubatan. Sina Agto at Velivera, na nagpapatrolya sa kagubatan at nagmamadaling pumunta rito, matapos marinig ang ungol ng isang halimaw at mga sigaw ng tao. Nagtanong sila tungkol sa kanyang kalusugan at ipinahayag niyang maayos siya. Gayunpaman, nabigla sila matapos makita ang 3-star adventurer na walang malay. Sa guild ng adventurer, sinabi ni Agto sa kanya na ang mga nahuli na adventurer ay wanted na mga kriminal sa ilang krimen kabilang ang pagpatay, at iniimbestigahan sila ng Adventurers Guild, ngunit wala silang anumang patunay tungkol sa kanila. Gayunpaman, dahil sa kanyang tulong, nakuha na nila ang mga ito ngayon, at para sa paghuli sa 3-star na kriminal na iyon, babayaran siya ng reward money. Habang nag-iisip si Ivy tungkol dito, ipinaalam sa kanya ni Agto na nagbabayad ang Adventurers Guild ng $5,000 para sa isang karaniwang kriminal, 2 gidol para sa isang mamamatay tao, at para sa 2 mamamatay tao, nag-aalok din sila ng reward na tig-1 ladle. Sa pamamagitan nito, sinabi niya sa kanya na tatanggap siya ng 2 ladle at 3 gidol.
Ang ating mahinang reincarnated na babae, na nabigla dito, ay nagtaka kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit iniharap sa kanya ni Agto ang reward money at sinabi sa kanya na magrehistro ng account sa Trade Guild, na nagpapakita na ang pagdadala ng malaking halaga ng pera ay magdadala sa kanya sa problema. Pagkatapos ay dinala niya siya sa Trade Guild at ipinarehistro siya dito. Binigyan siya ng Trade Guild ng puting plate, at ipinaalam sa kanya ni Agto ang plate na iyon, maaari niyang bawiin ang kanyang mga pondo sa Trade Guild sa anumang nayon o bayan. Ang ating mahinang reincarnated na batang babae ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang kabaitan, ngunit sinalubong siya ng mabangis na tingin mula kay Velivera, na pagdating, sinabi kay Agto na hinahanap niya siya at pagkatapos ay pinagalitan siya sa kanyang paglibot ng hindi sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya ang tungkol sa signature dish ng bayang ito, isang Nunoshi skewers, at nais na i-treat siya nito, kung saan masayang sumang-ayon si Ivy. Nagtungo sila sa sikat na tindahan ng bayan at kumain ng Nunoshi skewers, na nakita ni Ivy na napakasarap. Ibinunyag ng tindera na gumagawa nitong Nunoshi skewers na mayroon siyang 4-star cooking skill at hindi marami sa bayang ito ang may 4-star skill. Nang marinig ito, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kakayahan ng isa't isa, at tinanong si Ivy tungkol sa kanya. Ibinunyag ni Ivy na mayroon siyang tamer skill, ngunit nang tanungin kung gaano karaming mga star ang mayroon siya, ang ating mahinang reincarnated na batang babae ay natahimik. Dahil dito, napagtanto ng mga adventurer na hindi nila dapat itanong sa kanya ang tanong na ito. Dahil dito, pinasaya siya ng dalawa, sinasabing ang mga taong maraming star ay ganap na walang silbi dahil nabigo silang gamitin ang kanilang kakayahan at nauwi sa maling landas sa kanilang buhay. Gayunpaman, naniniwala sila na si Ivy ay mayroon lamang isang star, ngunit hindi napagtanto na siya ay ipinanganak na may 0 star. Kinabukasan, nagpaalam si Ivy sa kanila, na inihayag na nangako siya sa manghuhulog na titira siya sa kalapit na bayan ng kabisera ng hari. Pinasalamatan niya sila sa kanilang kabaitan, at si Agto, na may masayang ngiti, ay nagsabi sa kanya na inaasahan niyang makita siya muli. Sa kanyang pag-alis, ipinaalam ni Velivera kay Agto na nagtanong siya ng impormasyon mula sa Letomi Village, at nalaman na ang mga taga-baryo na umalis sa nayon, ang pangalan ni Ivy ay wala sa alinman sa kanila. Inihayag niya na karamihan sa mga tao ay umalis sa nayon bilang buong pamilya, ngunit mayroong isang 8 taong gulang na batang babae na tumakas. Ang pagbubunyag na ito ang naging dahilan upang maniwala sila na may sikreto si Ivy at dahil doon, itinatago niya ang kanyang kasarian. Kinabukasan, habang patungo sila sa susunod na lungsod, tumakbo si Sora ng buong lakas, at hinabol siya ni Ivy. Sinabi niya sa kanya na magdahan-dahan, ngunit hindi siya nakinig. Noon lang, ipinaalam sa kanya ng kanyang nakaraang buhay na pagkatapos kainin ang mga sugat ni Seal, si Sora ay umunlad at gumalaw ng mas mabilis kaysa dati. Habang iniisip ito ni Ivy, ipinakita sa kanya ni Sora ang isang malapit na field area na hinukay ng Nunoshi. Naniniwala si Ivy na malamang na maraming malalaking Nunoshi sa lugar na ito, at kung manatili pa siya roon, baka habulin siya ng mga ito. Akmang aalis na siya sa lugar, may narinig siyang paparating at mabilis na itinago sa kanya si Sora. Gayunpaman, nagulat siya, si Seal ang sumusunod sa kanila. Sa pamamagitan nito, mabilis niya itong niyakap at nagbahagi ang tatlo ng isang taos pusong sandali sa isa't isa, na ipinahayag ni Ivy na mahal niya silang dalawa. Sa gabi, nagluto si Ivy ng kuneho na nahuli ni Seal, at pagkatapos kumain, ipinahayag na ang mga ito ay masarap. Nag-alok siya ng ilan kay Sora, na mabilis na tumanggi matapos ihayag na gusto lang niyang kumain ng mga asul na potion. Kinabukasan, nagpunta si Ivy upang suriin ang ilan sa kanyang mga bitag na itinakda niya noong nakaraang araw para sa mga daga sa field, ngunit nabigla siya nang makitang walang laman ang mga ito. Iniisip niya kung ano ang kanyang kakainin para sa almusal, ngunit ang kanyang nakaraang buhay ay nagpaalam sa kanya na siya ay nag-imbak ng ilang pagkain mula sa nakaraang gabi. Dahil dito, naniwala si Ivy na hindi siya magugutom sa umagang iyon at nagpa siya na umalis sa lugar, ngunit bigla siyang napatigil matapos maramdaman ang isang masamang aura na papalapit sa kanya. Iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumakbo palayo dito. Kinabul siya ng masamang aura, at saktong kukunin na siya nito, nilingon ito ni Ivy at nakita niya ang isang anino ng katawan ng tao. Biglang sumagip sa kanya si Seal at sinigawan ito ng mabangis na ungol dahilan para agad na tumakas ang anino. Pagkatapos nito, habang patungo sila sa lungsod, nagpasalamat si Ivy sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay, sinabi na kung wala siya, maaaring patay na siya ngayon. Biglang huminto si Seal matapos makita ang ilang ogres na papalapit sa kanila. Mabilis niyang itinapon si Ivy mula sa kanyang likuran at inatake ang isa sa mga ogre. Pagkatapos ay kinagat niya ito gamit ang kanyang mahahabang ngipin, at ang ogre ay nadulas mula sa bundok, ngunit dahil si Seal ay nasa ibabaw ng kanyang katawan, nahulog din siya sa kanya at sa ilalim ng agos ng tubig. Nang makita ito, nag-alala si Ivy para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita ang isa pang ogre na sumusunod sa kanya at mabilis na tumakbo palayo. Noon lang, nakarating siya sa isang masamang lugar kung saan nakasabit ang ilang kalansay sa tuktok ng mga puno.
Nagtaka siya kung ano ang lugar na ito at nagpa siya na tumakas, sinabi na kung manatili siya doon, maaaring siya ay mapatay. Aalis na sana siya sa lugar, nahuli siya sa loob ng bitag na itinakda ng mga ogre kanina. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang nakinig, kahit ang kanyang tagapagligtas na si Seal, na nahulog na sa batis ng tubig. Nang malapit nang matapos siya ng isa sa mga ogre, mabilis siyang tinapos ng flame spell at nasunog siya. Ang spell ng apoy ay nagmula sa isang adventurer na nagngangalang Lattura, na nagpaliwanag na siya ay nag-set up ng mga bitag para sa mga ogre ngunit laking gulat niya nang makita ang isang bata sa loob nito. Dahil sinunog ng flame spell ang buong lugar at naapektuhan din si Ivy, isa pang adventurer ang nagpaputok ng mga pana sa bitag at mabilis na napalaya siya. Si Lattura, matapos siyang iligtas sa pagkahulog, ay nagtaka kung bakit narito ang isang batang tulad niya. Bago pa makapagsalita ang ating reincarnated na babae, inatake sila ng ilang mga ogre, ngunit sa pagsagip sa kanila, dumating ang grupo ni Lattura at mabilis silang inalis gamit ang kanilang makapangyarihang mahika. Nang matapos ang laban, nakita ni Ivy ang dalawang malalaking slime na nagpoprotekta sa kanilang dalawa at nagtaka kung paano magiging mas malaki ang slime, ngunit natangay ito matapos ihayag ng mga adventurer ang kanilang pagkakakilanlan. Ibinunyag nila na dito sila nakatalaga para alisin ang mga ogre na namataan dito, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanya dahil hinayaan siyang mahuli sa kanilang negosyo. Gayunpaman, sa halip ay nagpasalamat si Ivy sa kanila, sinabing na iligtas nila ang kanyang buhay. Sa pamamagitan nito, ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang isang grupo ng mga adventurer na tinatawag na Blazing Sword, kasama ang kanilang pinuno ng grupo na sina Sazel, Nugo, Shifale, Lattura, at Mila. Nagpakilala rin siya bilang si Ivy, pero dahil sa kanyang boyish get-up, hindi nila namalayan na babae pala siya. Habang nasa daan, nagulat ang mga adventurer matapos marinig mula kay Ivy na papunta siya sa Otalwa mula sa Latong Village. Hindi sila naniwala sa kanya noong una, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang kwento, sinabi nila sa kanya na sumama sa kanila dahil may ilang mga halimaw sa lugar na ito at sila ay patungo din sa Otalwa Village. Nang marinig ito, ang ating reincarnated girl ay masayang sumang-ayon at saka sumama sa kanila. Pagkatapos nito, dumating sila sa isang bangin, at ipinakita sa kanya ni Sazel ang kanilang kampo, na inihayag na ang natitirang mga adventurer ay naninirahan doon. Noon lang, may nakita siyang isang bagay sa ibaba ng bangin, na si Seal pala, na buhay pagkatapos mahulog mula sa bangin ng bundok. Masaya si Ivy na buhay si Seal, pero naisip na kapag nalaman ng mga adventurer ang tungkol sa kanya, papatayin siya agad. Kaya, kasama nito, sinabihan niya si Seal na huwag pumunta dito at magtago sa ibang lugar, at mabilis na pumayag ang ating pinaamo na halimaw. Pagkatapos ay dinala nila si Ivy sa kanilang kampo at ipinakilala siya sa iba pang mga adventurer. Ipinakita pa nga nila sa kanya ang kanilang tolda, ngunit pagkatapos ay umalis, naiwan si Lattura sa kanya. Napatingin si Ivy sa gawin nila at inisip kung ano ang mali, pero laking gulat niya nang ibinalita sa kanya ni Lattura na siya ang kusinhero ng grupong ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na siya ay mahina sa pagluluto, at sa kabila ng pagbibigay ng kanyang makakaya, hindi pa rin siya marunong magluto ng masarap na pagkain. Ipinaliwanag ni Lattura na mayroon siyang 3-star flaming skill, at sa tuwing gagamitin niya ito sa pagkain, sinusunog niya ito. Nang marinig ito, nagpa siya si Ivy na tulungan siya at nagsimulang magluto ng pagkain sa halip na siya, na tinuruan siya kung paano lutuin ito at kung anong uri ng mga sangkap ang ginamit dito. Pagkatapos noon, nabigla ang lahat nang makita ang pagkain, ngunit nang subukan ito, sumigaw sila sa kaligayahan, na sinasabi na hindi pa sila nakakaranas ng masarap na pagkain ng ganito. Inihayag nila na hindi nila naisip sa kanilang buhay na ang karne ng halimaw ay napakasarap, ngunit ang ating reincarnated na batang babae ay naniniwala na hindi nila alam ang tungkol sa mga sangkap at halamang gamot na ginagamit sa paggawa ng masasarap na pagkain. Nakatawag din ng atensyon kay Mila ang amoy ng masarap na pagkain, na pagkatapos subukan ay nakitang napakasarap din ito. Hindi napigilan ni Sazel at Nuga ang kanilang pananabik dahil naniniwala sila na ang pagkain ito ay perpektong luto, mabango, at tunay na masarap. Sa pamamagitan nito, pinasalamatan siya ni Shifale sa ngalan ng kanyang grupo sa paggawa ng napakasarap na pagkain, ngunit pagkatapos ay napagtanto na tungkulin ni Lattura na gumawa ng pagkain. Mabilis niya itong pinagalitan dahil sa paglalagay ng lahat ng bigat sa balikat ni Ivy, pero agad naman itong pinatahan ni Ivy, nagtulungan daw sila, at si Lattura naman ang nag-adjust sa init ng apoy para sa kanya, at dahil doon, nagawa nila upang makagawa ng masarap na pagkain. Ang paghahayag na ito ay nagligtas sa buhay ni Lattura na, sa kasabikan, ay nagpaputok ng ilang apoy sa kalangitan, na naging mga fireworks. Noon lang, ipinaalam sa kanya ng nakaraang buhay ni Ivy na ang mga paputok ay maaaring maging mas maganda sa mga reaksyon ng kulay ng apoy at mga metal na elemento. Nang marinig niya ito, tinanong ni Mila kung ayos lang siya, at ipinaalam sa kanya ni Ivy na kung mayroon silang mga uri ng metal, maaari silang gumawa ng mas magagandang apoy sa kanila. Ipinakita sa kanya ni Mila ang ilang mga metal at tinanong kung ito ba ang tinutukoy niya, na masaya namang sinagot ni Ivy.
Ngayong nakuha na niya ang lahat ng mga metal, inilagay niya ang mga iyon sa loob ng ilang damit at hiniling kay Latura na barilin iyon pataas at sunugin ang mga ito tulad ng ginawa niya noon. Masayang obligado si Latura, at ito ang naging pinakamagandang tanawin sa kanilang buhay. Sa sobrang pananabik, inihagis silang lahat ni Latura sa langit at napuno ang kalangitan ng magandang tanawin na hindi nila naisip sa kanilang buhay, maging ang lahat ng mga adventurer ay masaya dito, kasama na rin si Seal. Pagkatapos nito, ang ilan sa kanila ay natulog na habang sina Latura at Sazelt ay sinubukang tulungan si Ivy sa paghuhugas ng mga pinggan, ngunit pinatigil sila ni Ivy, sinabi na gagawin niya ang tungkulin sa paglilinis. Gayunpaman, matapos mapagtanto ang kanyang damdamin, sinabi sa kanya ni Sazelt na tutulungan siya nito, at mabilis siyang nagpapasalamat sa isang matamis na ngiti. Nang makita ito, niyakap siya ni Latura at ipinahayag na lagi niyang gusto ang isang sweet na kapatid na lalaki katulad niya, ngunit inilayo siya ni Sheffield at Nuga matapos siyang itumba. Pagkatapos nito, tumungo siya sa kanyang tent at humingi ng paumanhin kay Sora sa pag-uwi ng late. Naniniwala siya na gutom si Sora, kaya binigyan niya ito ng asul na potion. Nang makita ito, mabilis na tumalon si Sora sa tuwa, at sinabi sa kanya ni Ivy na may sapat na potion para makakain siya hanggat gusto niya. Pagkatapos nito, habang siya ay natutulog, ang lahat ng mga adventurer ay nag-aalala tungkol sa kanya at sa kanyang kalusugan. Sinabi sa kanila ni Sazelt na ang batang ito ay masyadong maalalahanin sa iba. Ipinaliwanag niya na ang nag-aalalang tingin na ibinigay niya sa kanya nang sabihin niya sa kanya na magpahinga, at ang kanyang masayang ekspresyon nang hilingin niya sa kanya na tumulong sa paglilinis, ang lahat ay tumuturo sa katotohanan na ang batang ito sa kanyang ulo ay nag-iisip na kung siya ay hindi kapaki-pakinabang, siya ay may iwan sa isang gilid. Kinabukasan, nagsimulang mangolekta si Ivy ng mga lumang potion, sa paniniwalang ang mga potion na iyon ay magpapasaya kay Sora. Sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng ilang slime na nagdi-dispose ng basura tulad ni Sora, at mabilis na nalaman na ang mga slime na iyon ay kay Miss Mila. Tinanong siya ni Ivy tungkol sa mga ito, at sinabi ni Mila sa kanya na ang mga iyon ay napakabihirang mga slime at ang mga tamers na maaaring kontrolin ang mga bihirang slime ay binibigyan ng mataas na katayuan sa lipunan sa mundong ito. Nagulat dito, tinanong ni Ivy si Mila kung alam niya o nakita na niya ang isang disintegrating slime, at ipinaalam sa kanya ni Mila na ang mga iyon ay tinatawag na mga super rare na slime at maaaring ibenta ng malaki. Biglang naramdaman ni Ivy ang kaparehong presensya na naramdaman niya noong sinubukan siyang kunin ng malataong anino sa bundok, ngunit mabilis na nawala ang presensya ng ilagay ng grupo ng mga adventurer ang lahat ng kanilang basura sa harap niya. Ipinaalam nila kina Ivy at Mila na naalis na nila ang lahat ng mga ogre sa lugar na ito at natapos na ang kanilang misyon, kaya ngayon ay babalik na sila sa Ottawa. Masaya dito, tinitreat sila ni Ivy gamit ang pagkain na ginawa niya gamit ang kanyang mga kamay, at nang kainin ito, lahat sila ay masaya na nabuhay mula sa mga masasarap na pagkain at tinanong si Ivy kung paano siya nakakagawa ng mga masarap na pagkain. Gayunpaman, nag-aalala si Ivy kay Seal matapos marinig mula sa adventurer party na inalis nila ang lahat ng halimaw sa lugar na ito, ngunit sa kanyang kaligayahan, ipinaalam sa kanya ng kanyang nakaraang buhay na hindi isang larong pambata ang pagpapabagsak sa isang maalamat na halimaw tulad ni Adandala, at kung may umatake sa kanya, tapos magkakaroon ng malaking kaguluhan tungkol dito at malalaman agad ng lahat. Habang kumakain sila, nakita natin si Seal na nakatingin sa kanya mula sa malayo sa bundok, na nagpapakitang ayos lang siya. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Sazelt si Ivy na kumain, sa paniniwalang hindi pa siya kumakain ng kahit ano, ngunit tiniyak ni Ivy sa kanya na nakakain na niya ang kanyang pagkain, at kung kumain pa siya, malamang nasasabog ang kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, dumating si Mila kasama ang kanyang mga kapatid, at si Ivy, nang tumingin sa kanila, ay nagtataka kung paano sila magkamukha. Ipinakilala sila ni Mila sa kanya at sinabi sa kanya na sila ang kanyang kambal na kapatid na sina Toto at Malma, at kabilang sa adventurer group na Green Gale, kung saan siya ang pinuno. Habang binabati nila si Ivy, inalok nila itong sumali sa kanilang grupo, ngunit pinatigil sila ni Latura at pagkatapos yakapin si Ivy, sinabi sa kanila na siya ay magiging kanilang nakababatang kapatid na lalaki. Gayunpaman, pinatumba siya ni Sazelt gamit ang sarili niyang suntok. Sa sandaling iyon, nakita ng kambal ang ilang mga adventurer na papunta sa kanilang direksyon at mabilis na umalis kasama ang kanilang kapatid na babae. Nagtanong si Ivy kung ano ang nangyayari, at ipinaalam sa kanya ni Latura na ang mga adventurer na iyon ay kabilang sa grupo ng Lightning King at ang grupong Green Gale ay hindi komportable sa paligid ng kanilang kapitan na si Borold. Binati niya si Ivy at sinabihan si Sazelt na ihatid siya sa nayon ng Ottawa, kung saan maligaya siyang nag-oobliga, na inihayag na ito ang kanilang plano mula pa noong una, kung saan ang ating reincarnated na batang babae ay nakadarama ng kasiyahan tungkol dito. Sa gabi, ibinibigay ni Ivy ang lahat ng potion na nakolekta niya kay Sora, at natuwa si Sora tungkol dito at nagsimulang tumalon sa tuwa, ngunit sinabihan siya ni Ivy na itigil ito dahil naniniwala siyang magiging problema kung may makakaalam tungkol sa kanya. Bigla, naramdaman niya ang parehong presensya at sinabihan si Sora na pumasok sa magic bag. Natakot siya at naniniwalang malapit na ang presensya nito, ngunit bago pa man ito makalapit,
pumasok si Latura sa kanyang tolda at humingi ng tulong sa kanya sa paghahanda ng almusal bukas, kung saan ang ating reincarnated na babae ay masayang obligado. Sa kanyang pag-alis, iniisip ni Ivy ang presensyang iyon at iniisip kung ano ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos si Sora nang makita niya ang taong iyon na may ilegal na alak at ang mga mamamatay tao ay lumapit. Nang makita ito, naniniwala si Ivy na si Sora ay may ilang uri ng kapangyarihan upang tuklasin ang isang masamang tao, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga adventurer, at tumalon si Sora sa tuwa pagkatapos marinig ang kanilang pangalan. Gayunpaman, nang sabihin niya sa kanya ang tungkol kay Miss Mila, sinimula ni Sora na bigyan siya ng nakakatakot na tingin, nang makita niya, napagtanto ni Ivy na maaaring si Miss Mila ang sumusunod sa kanya. Kinabukasan, dumating sila sa nayon ng Ottawa at sinabihan siya ng isa sa mga registrar ng bayan na idagdag ang kanyang pangalan sa aklat ng bayan. Tinanong ni Ivy kung okay lang na huwag idagdag ang pangalan ng kanyang bayan, ngunit nang ipilit nila, sinabi niya sa kanila na siya ay mula sa nayon ng Letomi. Nang marinig ito, alam ng registrar kung ano ang nangyayari sa nayon ng Letomi at nagtanong kung mayroon siyang nagsisilbing guarantor para sa kanya. Ibinigay ni Ivy sa kanila ang pangalan ni Captain Agto at nabigla silang marinig ito, ngunit nang ibigay niya sa kanila ang puting plate na nakuha niya pagkatapos irehistro ang kanyang pangalan sa trade guild, naniwala sila sa kanyang mga salita at agad siyang binigyan ng registrar ng permit para makapasok sa Ottawa Town. Gayunpaman, dinala siya ni Latura sa labas ng bayan at ipinakita sa kanya ang lokasyon kung saan sila nagcamping, ngunit nang tanungin kung bakit sila nasa labas, sinabi sa kanya ni Sazelt na mayroon silang mahalagang bagay na ibabahagi sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Sazelt na may panganib na nakatago sa loob ng bayan at sa kagubatan na nakapalibot dito, at hindi ito tungkol sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Borolda na mayroong isang kriminal na organisasyon sa nayon ng Ottawa na dumudukot sa mga tao at nagbebenta sa kanila sa pagkaalipin. Inihayag niya na nakuha nila ang impormasyong ito habang palabas ng nayon at sinubukang hanapin ang kanilang lokasyon, ngunit may nagsabi sa kanila tungkol dito at mabilis silang umalis sa kanilang pinagtataguan. Nagtanong si Ivy kung sasanduan siya ng organisasyon, kung saan ipinaalam sa kanya ni Borolda na ang organisasyon ay partikular na para sa mga bata, at isang batang tulad niya, na naglalakbay mag-isa, ang magiging perpektong marka. Nagulat si Ivy dito at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sinabihan siya ni Borolda na manatili sa kanilang grupo hanggang sa makahanap sila ng paraan para sirain ang organisasyong ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Sazelt na ang organisasyon ay hindi gumagawa ng anumang bagay upang ilantad ang sarili nito at umaasa na makahanap ng ilang uri ng bakas. Biglang sinabi sa kanila ng ating reincarnated na babae na siya ay pinuntirya at hinabol nila. Nang marinig ito, pinigilan siya ng isa sa mga adventurer at pagkatapos ay ini-activate ang isang barrier magic sa tulong ng isang magic item. Ibinunyag nila na ang magic item na ito ay napakabihirang at kapag ito ay na-activate, walang makakarinig ng mga salitang nanggagaling dito. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Ivy sa kanila na noong siya ay nasa kagubatan, hinabol siya ng ilang presensya at sinubukang hulihin siya, ngunit nang may lumitaw na halimaw sa malapit, ang presensya ay tumakas. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa nangyari kagabi kay Latura, at sinimula ng lahat na sisihin siya, sa paniniwalang siya ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito at siya ang dumudukot sa ibang tao. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Ivy na hindi ito si Latura, na nagpapakita na siya ay may malakas na pakiramdam upang makita ang presensya, at may mabigat na puso. Sinabi sa kanila na pinaghihinalaan niya si Miss Mila mula sa Green Gale. Nagulat ang lahat ng mga adventurer matapos marinig ang pangalan ni Mila na nagmumula sa bibig ni Ivy, at nagtanong kung sigurado siya tungkol dito. Sinabi ni Ivy na siya nga, ngunit sa kanyang iniisip niya na hindi niya maibubunyag sa kanila ang pagkakakilanlan ni Sora dahil siya ang nagsabi sa kanya tungkol kay Mila. Sa gabi, sinabi ni Ivy kay Sora ang tungkol dito at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Sora na okay lang na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanya. Ibinalik ng paghahayag na ito ang ilan sa kanyang mga lumang alaala nang sabihin sa kanya ng manghuhula na pagdating ng panahon, kakailanganin niya ng mga kakampi na lalaban sa kanyang tabi, at okay lang na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang katotohanan dahil ang mga lihim ay maaaring maging dahilan sa likod ng mga tao na nawawalan ng tiwala sa kanya. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang sabihin sa kanila ang tungkol kay Sora, ipinaalam nila sa kanya na nakahanap sila ng mas madilim na bahagi ni Mila, kasama na rin ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ng isa sa mga adventurer na pagkatapos sabihin sa kanila ni Ivy ang tungkol sa kanya, sinusubaybayan niya ang kanyang mga galaw at nakita silang tatlo sa isang lihim na pakikipag-usap sa isang naglalakbay na mga ngalakal, at nang umalis ang mga ngalakal, tinanong niya sila tungkol sa mga ngalakal, ngunit nagpanggap sila, na sinasabi na siya ay naliligaw at binigyan lamang siya ng mga direksyon. Ibinunyag niya na si Mila at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay gumagamit din ng magic item na tulad nila upang itago ang kanilang boses, sa paniniwalang ang kanilang lihim na talakayan sa negosyo ay dapat na ginagarantiyahan ang paggamit nito.
Ipinaliwanag ni Sheffield na nagpunta siya sa trade guild at tiningnan ang naglalakbay na mga ngalakal at nalaman na ang mga ngalakal ay narito sa bayang ito sa unang pagkakataon at hindi nagsasagawa ng anumang negosyo ng pansin dito. Nang marinig ito, naniniwala ang mga adventurer na ang mga ngalakal ay sigurado na naghahanap ng isang bagay na bihira at mahalaga. Kung hindi siya dapat pumunta sa bayang ito para lamang sa isang random na item. Ang paghahayag na ito ay nag-trigger din ng kalungkutan sa kanila dahil itinuring nilang lahat si Mila bilang kanilang kaibigan. Pinasasalamatan din nila si Ivy para dito, na inihayag na siya ang dahilan sa likod ng kanilang pangunguna, ngunit sa kanilang pagtataka, tinanong ni Ivy kung talagang naniniwala sila sa kanyang mga salita. Sinabi sa kanya ni Latura na hindi niya kilala ang mga ito ngunit gumawa pa rin siya ng pagkain para sa kanila na medyo masarap, at ang kadahilanang ito ay higit pa sa sapat para maniwala sila na si Ivy ay hindi isang tao na magsisinungaling sa kanila. Nang marinig ito, umiyak si Ivy at naniniwalang wala siya sa kanila, ngunit gayunpaman, naniniwala sila sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi niya sa kanila na siya ay isang tamer at ang nagsabi sa kanya tungkol kay Mila ay isang slime na pinaamo niya. Pagkatapos ay ipinakita niya si Sora sa kanila, at sa pagtingin dito, ipinahayag nila na hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng slime sa kanilang buhay, na hindi lamang bihira ngunit nakakausap din. Sinabi rin sa kanila ni Ivy na may kakayahan itong makakita sa mga masasamang tao, at sa pagtingin dito, naniniwala ang mga adventurer na hindi nila maibabahagi ang impormasyong ito sa iba. Kung nalaman ito ng mga kontrabida, si Ivy ang magiging unang target nila. Biglang ipinaalam ng kanyang nakaraang buhay sa ating reincarnated na babae na ito ang pinakamagandang bagay na nagawa niya sa mahabang panahon. Matapos ipakilala si Sora sa party ng adventurer, hindi makapaniwala ang lahat ng miyembro sa kanilang mga mata dahil hindi pa sila nakakita ng disintegrating slime na tulad nito sa buong buhay nila. Naramdaman ng isa sa mga adventurer na nagngangalang Rickvelt na napakaganda ni Sora at sinimulang haplasin ito sa ulo nito. Habang nilalaro niya ito, sinabi ng isa pang adventurer na ang isang slime na tulad nito ay nabanggit lamang sa mga alamat at mga kwento, ngunit hindi sila makapaniwala kung paano ito nakuha ni Ivy. Sa sandaling iyon, napagod si Sora sa pag-uugali ni Rickvelt na naglalambing dito, at itinapon siya ni Sheffield palabas ng tent matapos siyang itumba ng suntok. Sinabi ni Latura na mahina si Rickvelt laban sa mga kaibig-ibig na hayop, at sa tuwing mahahanap niya ang mga ito, sinisimulan niya itong halikan ng labis na nauuwi sa pagkapuot sa kanya. Sa paghahayag na ito, nakahinga ng maluwag si Sora, at nagsimulang subukan ng mga adventurer ang kapangyarihan nito. Nagsimula sila kay Rickvelt na nagsasabing ang kanyang pangalan ay Latura, at napunta kay Lokrik na nagsasabing ang kanyang pangalan ay Malry, ngunit binigyan sila ni Sora ng nakakatakot na tingin, na nang makita ito, sinabi ng ating reincarnated na babae na nagsisinungaling silang dalawa. Ang mga adventurer ay hindi makapaniwala na ang isang slime na tulad nito ay nakikita kung ano ang totoo at kung ano ang hindi, ngunit sila ay masaya na sa wakas ay nakahanap sila ng isang bagay na makakatulong sa kanila sa misyong ito. Ibinunyag nila na noong nakaraan, kapag sinubukan nilang hulihin ang mga miyembro ng organisasyon, ang mga traidor sa kanila ay palaging naglalabas ng kanilang plano, ngunit ngayon ay naniniwala na dahil si Ivy ay nasa kanilang panig, malapit na nilang hulihin ang mga ito. Bigla, habang binabalak nilang hulihin si Mila at ang kanyang mga kambal na kapatid, si Ivy ay nakaramdam ng kalungkutan at sinabi kay Latura na hindi siya makapaniwala na si Mila ay isang masamang tao. Hindi rin makapaniwala ang ibang mga adventurer dahil ang tingin lang nila sa kanya sa lahat ng oras na ito ay kaibigan nila. Kahit na si Rickvelt ay nagpahayag na huhulihin niya siya gamit ang sarili niyang mga kamay dahil gusto niyang tanungin siya tungkol sa kanyang malupit na panig. Sinabi sa kanya ni Borolda na umatras mula sa misyong ito dahil ito ay magpapatunay na napakasakit para sa kanya, ngunit iginiit pa rin ni Rickvelt habang siya ay nakatuon sa pagkuha ng kanyang mga sagot. Pagkatapos ay nagtanong si Ivy tungkol sa organisasyon at kung kailan sila nagsimulang mangidnap ng mga tao. Sinabi ni Borolda na nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakararaan. Noong una, inakala ng mga taong bayan na nawawala ang mga bata dahil nabiktima sila ng mga halimaw, ngunit 7 taon na ang nakalilipas, kinumpirma ng mga adventurer ang pagkakaroon ng organisasyon ng kunin nila ang mga nakatakas na biktima sa kanilang proteksyon. Naniniwala ang ating reincarnated girl na ang 10 years ay mahabang panahon, at kung ganoon katagal na ang organisasyon, ibig sabihin hindi lang sila iisa, kundi maraming traidor sa bayang ito. Sinabi ni Sazelt na naniniwala siya sa mga salita ni Ivy at ibinunyag niya na sa huling pagkakataong sinubukan nilang mahuli ang organisasyong ito, napunta lamang sila sa isang walang laman na gusali. Sinabi ni Sazelt na kakaunti lamang sa mga tao ang nakakaalam ng kanilang mga advancement at ang grupo ng Green Gale ay kabilang sa kanila, ngunit nalaman lamang nila pagkatapos ng pagsalakay. Humihingi ng paumanhin si Borolda sa lahat, ibinunyag na siya ang nagdala sa kanila sa grupong ito dahil inendorso sila ng isang miyembro ng Maharlika. Nang marinig ito, tinanong ni Ivy kung magkaibigan ang Maharlika at ang Green Gale, ngunit sinabi ni Borolda sa kanya na hindi sila, at nalutas lamang ng Green Gale ang isang problema na mayroon ang Maharlika na naging dahilan upang irekomenda ng Maharlika ang kanilang promosyon sa mga high-level na adventurer.
Nagtanong si Ivy kung karaniwan sa mga maharlika na magrekomenda ng mga adventurer para sa mas matataas na promosyon, at sinabi ni Boroda na hindi ito karaniwan dahil karamihan sa mga maharlika ay minamaliit ang mga adventurer. Pagkatapos ay tinanong ni Ivy kung ilang trabaho ang natapos nila para sa maharlikang ito, at isa lamang ang isiniwalat ni Boroda, na naging dahilan upang maniwala silang minsan din silang itinalaga ng maharlika para sa trabaho, ngunit hindi niya inirekomenda ang kanilang pangalan para sa mas mataas na promosyon. Sa pamamagitan nito, napagtanto nila na ginagamit lamang sila ng maharlika upang makita niya kung sila ay magiging kakampi niya o hindi. Tinatawag din nilang tanga ang isa't isa at naniniwalang hindi sila bagay sa pagiging adventurer dahil hindi man lang nila napansin ang isang simpleng bagay na isang 7 taong gulang na bata lang ang nakagawa. Nang marinig ito, sinabi ni Ivy sa kanila na may galit na mukha na siya ay 9 na taong gulang at ngayon ang kanyang ika-9 na kaarawan. Sa paghahayag na ito, nagsimulang pumalakpak ang lahat para sa kanya at batiin siya ng maligayang kaarawan, maging sa susunod ay ipagdiriwang nila ang kanyang kaarawan ng maayos at may pagdiriwang. Si Ivy, na may masayang mukha, ay nagpapasalamat sa kanila para dito at sa isip niya ay hindi na niya maalala kung ilang taon na ang nakalipas mula nang may bumati sa kanya ng maligayang kaarawan. Hindi pa rin makapaniwala si Latura na 9 na taong gulang na si Ivy at napakagaling magluto, ngunit inihayag ni Ivy sa kanyang sarili na ito ay dahil sa kanyang nakaraang buhay. Noon pa lang, sinabi ni Boroda sa lahat na kung ang Taksil ay kabilang sa maharlika, nangangahulugan iyon na kailangan nilang maging handa sa mga kahihinatnan na darating pagkatapos ng paghahayag. Humingi ng tulong si Sazelt kay Ivy at sinabi sa kanya na ipapakilala niya siya sa Guildmaster at sa iba pang mataas na ranggo na adventurer, at ang trabaho niya ay sabihin sa kanya kung mapagkakatiwalaan niya sila o hindi. Pumayag si Ivy sa kanyang plano at nagtungo sa Adventurers Guild. Doon, nakilala nila ang Guildmaster na si Rudgeliff, ang Watch Captain na si Berksby, at ang Vice Captain na si Agrop, at nang makita sila ng sarili nitong mga mata, ipinaalam ni Sora kay Ivy na sila ay mabubuting tao at hindi ang mga Taksil. Sa pamamagitan nito, ipinakita sa kanila ni Boroda ang isang asul na bato at ipinaalam sa kanila na ito ay isang magic item na hiniram niya kay Ivy. Ang magic item na ito ay nagbibigay daan kay Ivy na sabihin kung ang taong nakausap sa kanya ay mabuti o masama. Hindi makapaniwala ang Guildmaster dahil mayroon silang ganoong mahalagang bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Ivy na kapag nagamit na ito ay magiging isang normal na bato pagkatapos ng 1 linggo. Nang marinig ito, ang Guildmaster ay humingi ng kanilang tulong at sinabi sa kanila na gusto niyang gamitin ang batong ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga Taksil na nagpasa ng impormasyon tungkol sa kanilang investigasyon. Sumang-ayon si Boroda sa kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na ito ang kanilang intensyon sa simula. Sa pamamagitan nito, sinimulan nila ang kanilang investigasyon at sinimulan ito sa Merchant House, na pinaniniwalaan nilang ginagamit ng organisasyon bilang kanilang base. Nakasalubong nila ang 2 bantay sa pintuan, at nakita ni Sora ang isa sa mga gwardya na nagngangalang Malvijula na isang Taksil sa kanila. Hindi makapaniwala si Berksby sa kanyang mga mata habang iniisip niya si Malvijula bilang kanyang kaibigan at sinabi pa sa kanya ang tungkol sa impormasyon ng raid. Matapos suriin ang 157 bantay, napagtanto nila na 37 sa kanila ay mga Taksil. Hindi sila makapaniwala kung gaano karaming mga espiya ang kasama nila, ngunit nagulat sila pagkatapos ng pagbisita ni Count Faltoria at Lord Foronda. Binati ni Faltoria ang lahat kabilang si Ivy, ngunit nang lumapit ito sa kanya, ipinaalam ni Sora kay Ivy na isa ring Taksil si Faltoria. Sinabi ni Ivy kay Boroda ang tungkol dito at ipinahayag na hindi kasama sa kanila si Foronda. Sa kanilang pag-alis, ipinaalam ito ni Boroda sa lahat at hindi sila makapaniwala na ang isang maharlikang tulad niya, na isa ring bayani sa bayang ito, ay nasasangkot sa naturang makasalanang gawain. Sa paghahayag na ito, naniniwala sila na siya ang sigurado na pinuno ng organisasyon at lahat ng nabigo nilang misyon at pagkamatay ng kanilang mga kaibigan ay dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, umiyak si Berksby at ibinunyag na siya ang nagbigay sa kanya ng impormasyon, at naniniwala na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay pinatay dahil sa kanya, ngunit pinatahimik siya ni Boroda, na sinasabi na ang mga tao lamang na may pananagutan sa kanilang kamatayan ay ang masamang organisasyon. Ipinaalam niya sa lahat na magtipon ang kanilang mga sarili dahil kailangan nilang mahuli sila sa lalong madaling panahon, ngunit si Sazelt, nang tumingin sa bintana, ay nagpahayag na sila ay binabantayan. Ipinaliwanag niya na nang pumasok si Count Faltoria sa silid na ito, sinamahan lamang siya ni Lord Foronda sa halip na mga watchman, at nangangahulugan lamang ito na ang mga bantay ay itinalaga na huwag umalis sa kanilang posisyon kahit anong mangyari. Naniniwala si Sazelt na may itinatago sila sa base na ito, ngunit sinabi ni Berksby na sinuri na nila ang bawat sulok ng base na ito at wala pa ring nakita. Kaya lang, nagtanong si Ivy tungkol kay Malvijula at kung saan siya naka-assign sa naunang paghahanap. Naniniwala siya na si Malvijula ay maaari na nakatanggap ng mga order mula sa organisasyon at iniulat sa Guildmaster na walang mga issue sa mga silid na may mga issue. Nang marinig ito, tinungo nila ang hinihinalang silid na binabantayan mismo ni Malvijula at inutusan siyang bantayan ang kabilang silid.
Nilibot nila ang buong silid, ngunit wala pa ring makita sa organisasyon. Noon lang, ipinaalam sa kanya ng nakaraang buhay ni Ivy na sa mga pelikula, ginagamit ng mga tao ang aparador ng mga aklat sa silid. Nagtataka si Ivy kung ano ang mga pelikula, ngunit pagkatapos na makita ang isang libro lamang na ang sulok ng gulugod ay scuffed, hinawakan niya ito gamit ang kanyang kamay at nagbukas ng isang bagong landas sa likod nito. Doon, nakakita sila ng mga kahon na puno ng ginto at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata kung gaano karaming pera ang nakolekta ng organisasyon sa ngayon. Nalaman pa nila ang lahat ng mga detalye ng mga kidnap na tao at mga bata at napagtanto na ang lahat ng mga tao sa misyon ay gaganapin sa base na ito bago ibenta. Sa paghahayag na ito, sinabi ni Birksby sa kanila na ilagay ang lahat sa lugar kung saan sila dati dahil ayaw nilang maniwala ang organisasyon na nalaman nila ang tungkol sa kanila. Kinabukasan, pinasalamatan ng mga adventurer party sina Sora at Ivy para sa kanilang tulong, na sinabi na dahil sa kanila, marami silang nalaman tungkol sa mga traidor. Gayunpaman, binabalaan din siya ng mga ito na huwag nang mag-isa muli dahil naniniwala sila na ang ilan sa mga miyembro ay sumusunod pa rin sa kanya. Ipinapaalam nila sa kanya na kung kailangan niya ng anuman, kukunin nila ito para sa kanya, ngunit ang ating reincarnated na batang babae ay nais lamang maglaban ng kanyang maruruming damit. Habang sinimulan niya itong gawin, nagtanong si Latura tungkol sa kanyang kasarian at kung bakit siya nagsinungaling sa kanila na siya ay isang lalaki. Si Ivy, pagkatapos marinig ito, ay nagsimulang umiyak at ipinaalam kay Latura na itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao dahil mas delikado para sa mga batang babae na maglakbay ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Latura na dapat na siyang manahimik tungkol dito mula ngayon, at magkukunwaring wala siyang alam. Pinasalamatan siya ni Ivy sa kanyang kabutihang loob, ngunit bago pa niya ito masabi, pumasok si Mila at binati si Ivy. Sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya sa bayan dahil may mga lugar at masasarap na matamis na gusto niyang ipakita sa kanya. Hindi alam ni Ivy kung ano ang gagawin sa estadong ito, ngunit lumapit si Latura sa kanya at sinabihan si Mila na sasama rin siya sa kanila. Noong una, tinanggihan ni Mila ang kanyang kahilingan, ngunit nang mag-alinlangan siya, sinabi niya sa kanya na ititreat niya silang 5 ng masasarap na matamis. Si Latura, nang marinig ito, ay nagtataka kung sino ang dalawa pa, ngunit nagulat siya sa pagdating ng kanyang kambal na kapatid. Nagkatitagon sila, at pinasyahan ni Latura at Mila ang bagay sa pamamagitan ng larong rock paper scissors, na nanalo si Latura sa dulo. Pagkatapos ay kinansela niya ang pagbisita sa Mang Rocco at nagpa siya na magtungo sa Flo-Flo upang kumain ng matamis. Doon, nakilala nila ang may-ari ng tindahan, na isang 3-star cook, at binibigyan sila ng pinakamasarap na luto ng kanyang tindahan, na sa pagkain, nakita ng lahat na napakasarap. Gusto ng kambal na kapatid na lalaki ng pangalawang mangkok dahil nakita nilang napakasarap ng luto, ngunit pinigilan sila ni Mila at Latura, sinabi na dapat silang uminom ng higit pa upang tamasahin ang matamis na pagkain. Binibigyan pa sila ni Latura ng demo, ngunit ang ating reincarnated na babae ay nakitang nakakatakot ito. Pagkatapos ay tinanong ni Latura ang kambal na kapatid tungkol sa kanilang biglaang imbitasyon, at ibinunyag nila na marami silang narinig na magagandang bagay mula sa kanilang kapatid tungkol kay Ivy at gusto nilang malaman ang higit pa tungkol sa kanya ng personal, at iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang imbitahan siya. Habang tinitingnan nila si Ivy, binigyan siya ni Sora ng nakakatakot na tingin at ipinaalam sa kanya na ang mga taong ito ay lubhang mapanganib at sila ay nasa isang bagay na napakasama. Natakot si Ivy sa paghahayag na ito, ngunit sa kabila nito, nakaupo pa rin siya sa kanila at nagpapanggap na wala siyang alam tungkol sa kanila. Sa sandaling iyon, inilabas ni Latura ang kanyang espada at ipinahayag na kung sino man sa kanila ang magtangkang saktan si Ivy, sisiguraduhin niyang wala na sa kanila ang muling lalakad sa kanilang mga paa. Nakikita ito ng kambal na kapatid bilang isang banta at ipinahayag na narito lamang sila upang makipagkaibigan kay Ivy, hindi para atakihin siya, dahil naniniwala sila na si Latura ang kanyang tagapag-alaga at hindi sila sasalungat sa kanyang 3-star flame skill. Alam ni Latura ang kanilang kalagayan, ngunit mayroon siyang sariling kahinaan dahil mayroon silang 2-star defense skill at mayroon lamang siyang 3-star attack skill na walang depensa. Nang marinig ito, ang kambal na kapatid ay nagbigay ng nakakatakot ng ngiti at gustong makipaglaban kay Latura, sa paniniwalang sa ganitong paraan malalaman nila kung sino ang mas malakas sa kanila, ngunit sa kanilang pagtataka, pinigilan sila ni Mila na gawin ito. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa kanilang hindi sibilisadong pag-uugali, ngunit pinagtatawanan nila siya sa pagsasabing hindi ito maiintindihan ng isang babaeng may kasanayan sa pagpapaamo. Ibinunyag nila na ang kanyang mga kasanayan sa pagpapaamo ay walang silbi dahil maaari lamang niyang paamuin ang pinakamababang halimaw tulad ng mga slime, na kapakipakinabang lamang sa pagtunaw ng basura at hindi kayang kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, tinulungan siya ni Ivy at sinabing kamangha-mangha si Mila. Inihayag niya na dumaan na siya sa prosesong ito at naniniwala na ang pag-aalaga sa basura ay isang napakahalagang gawain. Hinihikayat niya si Mila na huwag isipin ang sinasabi ng ibang tao at sinabi sa kanya na may ilang tao na mag-iisip na walang halaga sa gawain ito, ngunit may iba pa na pahalagahan ito. Sa pamamagitan nito, ngumiti si Mila at nagpasalamat sa kanya para sa mabubuting salita.
Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ito pinapansin ng kanyang kambal na kapatid dahil gusto lang nila ng malakas at pasikat na kasanayan na magdadala sa kanila ng malaking pera. Pagkatapos noon, nagpaalam sina Ivy at Latura sa Green Gale at tumungo sa kanilang kampo. Sa daan, nagtanong si Latura tungkol sa matamis na pagkain, at inihayag ni Ivy na napakasarap nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Latura na pinili niya ang shop na ito para sa isang dahilan, na ang taong nagpapatakbo ng shop na iyon ay dating isang mahusay na adventurer, at walang sinuman ang maaaring manakit sa kanila sa kanyang shop. Sinabi ni Latura na nakita niya ang mga ito at kung ano ang kanilang pinaplano, at kaya nagpa siya na iwasang pumunta sa lugar na iminungkahi nila. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng nakaraang buhay ni Ivy na kung pumunta sila sa kanilang iminungkahing lugar, maaaring naglagay sila ng droga o kung ano sa pagkain. Sinabi ni Latura na ito ay isang posibilidad din ngunit sa isang malungkot na hitsura, sinabing hindi pa rin nila alam kung ano ang gagawin sa kanila kahit na alam na sila ay mga traidor. Ibinahagi ni Latura ang kanyang mga alaala noong bata pa siya at sinabi noong bata pa siya, malayang tumatakbo ang mga bata sa bayang ito. Nakikipaglaro kami sa isa't isa, at kapag gumawa kami ng magagandang bagay, pinuri kami ng mga matatanda, ngunit kapag nahuli nila kaming gumagawa ng kalokohan, sinisigawan nila kami at binibigyan kami ng smack. Sinabi niya na ito ay isang masayang oras, ngunit mula nang dumating ang organisasyon, saan man pumunta ang isang bata, isang matanda ay kailangang naruroon upang bantayan sila. Ibinunyag niya na ngayon, ang mga bata ay nakatali sa mga matatanda at ang bayan ay naging hindi komportable at mahigpit para sa kanila, ngunit nangakong ibabalik niya ang kapayapaan ng bayang ito noon. Sa pamamagitan nito, tumungo sila sa kanilang kampo at ipaalam sa ibang miyembro ng partido ang tungkol sa motibo ng Green Gale. Naniniwala ang ilan sa kanila na sinusubukan ng organisasyon na kidnapin si Ivy, ngunit nagtataka si Sheffield kung bakit nila gagawin ang ganoong paraan upang i-target si Ivy sa sikat ng araw. Sinabi ni Latura na ang kanilang motibo ay dapat nahulihin si Ivy at ibenta siya, ngunit sinabi ni Nuga na gusto nila tayong ipahiya dahil alam na nila na si Ivy ay protektado ng Blazing Sword at ng grupo ng Lightning King. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng nakaraang buhay ni Ivy na ang grupong Green Gale ay isang decoy. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag niya sa lahat na ginagawa ito ng masamang organisasyon para sa isang layunin at ginagamit nila ang Green Gale bilang pang-aakit. Sinabi niya kung maabutan natin ang Green Gale, maniniwala tayo na nahuli natin ang mga taksil, at ito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong matapos ang kanilang trabaho ng mas madali dahil wala silang hinahabol. Pagkatapos ay nakaisip siya ng ideya at sinabihan ang lahat na ikalat ang balita tungkol sa mga taksil sa buong kaharian. Naniniwala siya na sa ganitong paraan, susubukan ng organisasyon na gawin ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang hindi mahayag ang alinman sa impormasyon tungkol sa kanilang mga plano at susubukan na kunin ang lahat ng pera at ang mga dokumentong iniwan nila sa base. Sinabi niya na ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataong mahuli sila, ngunit sinabi ni Oronga na maaaring hindi ito magandang ideya dahil sa ganitong paraan si Mila at ang kanyang mga kapatid ay magiging wanted na mga kriminal sa buong kaharian, at hindi na sila magiging mga adventurer. Naniniwala si Ivy na ginagamit nila si Mila at ang kanyang mga kapatid bilang mga sakripisyo, at kapag natapos na ang kanilang tungkulin bilang pang-aakit, susubukan nilang patahimikin sila. Nang marinig ito, nag-aalalang tumingin si Latura at gustong ipaalam ito kay Mila, ngunit pinigilan siya ni Cecil na gawin iyon, dahil ayaw niyang ipaalam sa kanila ang kanilang plano. Noon lang, sinabi ni Ivy na gusto niyang maging decoy at pagkatapos ay painan ang Green Gale na sundan siya. Ipinaliwanag niya na kung bibigyan natin sila ng maling impormasyon, tulad ng seguridad sa base ay maluwag, darating sila upang kunin ang pera at mga dokumento, at gagamitin natin ito para mahuli sila. Sinabi ni Cecil at Borolda na ito ay isang magandang plano ngunit hindi nila nais na ilagay ang buhay ni Ivy sa panganib, at kung sila ay lalabanan ang mga ito ng direkta, hindi nila alam kung gaano karaming mga traidor sa mga adventurer, at sa paraang ito, sila ay mananalo. Hindi magagarantiya ang kanyang proteksyon. Gayunpaman, pinatigil sila ni Latura sa pagsasabing paprotektahan niya si Ivy gamit ang kanyang buhay. Sa pamamagitan nito, nagpa siya ang Blazing Sword at ang grupo ng Lightning King na sundin ang plano ni Ivy at sabihin sa lahat na simulan ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa base, ngunit nararamdaman pa rin ni Nuga at ng iba pa na wala silang gaanong alam tungkol sa mga taksil sa mga adventurer at nagtataka kung paano malalaman nila ang tungkol sa kanila. Sa sandaling iyon, si Ivy ay gumawa ng isa pang plano at sinabi sa lahat na ipakilala siya sa lahat ng mga adventurer dahil gagamitin niya ang kapangyarihan ni Sora upang makita kung sino ang isang taksil at kung sino ang nasa kanilang panig. Sinabi niya na gagamit tayo ng magic item para patulugin ang kalaban kapag sinubukan nilang kunin ang pera at mga dokumento, at kung mahuli ang ating mga kaalyado dito, walang magiging problema dahil hindi sila matatapos ng sleeping magic. Gusto ni Borolda at ng iba pa ang ideyang ito, ngunit hindi pa rin sila makapagdesisyon dahil ayaw nilang ilagay sa panganib ang buhay ni Ivy. Gayunpaman, sinabi ni Ivy na ito ang kanilang huling pagkakataon upang mahuli ang organisasyon dahil hindi pa rin nila alam ang tungkol kay Sora at ang mga kapangyarihan nito.
Sa pamamagitan nito, sumang-ayon si Bor-Olda sa kanyang ideya at sinabihan ang lahat na maghanda dahil malapit na nilang atakihin ang organisasyon. Ipinaalam niya kay Guildmaster Rudgeleaf ang tungkol sa kanilang plano, na tinitipon ng lahat ng mga adventurer sa kanyang kahilingan. Ipinakilala niya si Ivy sa lahat ng mga adventurer at sinabi sa kanila na ang Adventurers Guild ay naatasan sa pagbabantay sa kaligtasan ni Ivy. Sinabi niya sa kanila na isa-isang ipakilala ang kanilang mga sarili kay Ivy, dahil gusto niyang maalala ng lahat ang kanyang mukha at kapag siya ay nasa panganib, sila ay lalapit para sa kanyang tulong. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Ivy ang pagtingin sa mga adventurer at natagpuan ang karamihan sa kanila ay mga traidor. Samantala, sina Agrop at Captain Birksby ay nagbabahagi ng malalim na pag-uusap sa isa't isa. Sinabi ni Birksby na nasaksihan niya ang isang ngiti sa mukha ni Bor-Olda pagkatapos ng maraming taon. Ibinunyag niya na pagkatapos ng pagdating ng organisasyon, sila ay nabagabag sa mga krimen ng organisasyon at napagod sa mga ito. Paliwanag niya, ilang beses na nilang sinubukang i-corner ang mga ito ngunit sa bawat pagkakataon ay tumatakas sila, at dahil doon, marami silang nasaksihan na nasawi at ang iba sa kanila ay kaibigan nila. Sinabi ni Birksby na kabilang sa kanila si Bor-Olda na nawala ang lahat dahil sa organisasyong ito, ngunit ngayon ay naniniwala siyang nagbabago ang panahon, at ito ay dahil kay Ivy na nagbigay ng ngiti hindi lamang kay Bor-Olda, kundi sa kanyang sarili din. Nang matapos niya ang kanyang mga iniisip, pumasok si Sheffield at ang iba pa at sinabihan siyang magtipon ng ilang mga adventurer dahil kailangan nilang pumunta sa kagubatan upang maalis ang isang mabangis na halimaw. Sa una, nagtataka si Birksby kung ano ang kanilang pinag-uusapan dahil naalis na nila ang lahat ng mga halimaw na malapit sa bayan, ngunit pagkatapos ay napagtanto na ito ay isang plano upang kontrahin ang masamang organisasyon. Sinabi niya kay Agrop na sumama sa kanilang plano at masaya siyang pumayag. Sa kanyang pag-alis, tinanong ni Birksby si Sheffield tungkol sa kanilang plano ngunit sinabi ni Sheffield na hindi niya ito ibubunyag sa kanya dahil naniniwala siyang may mga taong maaaring sumusunod sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Gobojula at sinabi kay Birksby ang tungkol kay Agrop na nagtitipon ng mga lalaki para sa pagsalakay ng halimaw, ngunit sinabi ni Birksby na sinabi niya sa kanya na gawin ito. Sinabi ni Nuga na maaaring hindi ito maganda dahil naniniwala siya na susubukan ng organisasyon na salakayin ang base na ito kapag wala na sila, at iminumungkahi ni Birksby na sabihin kay Gobojula na pumili ng ilang lalaki para sa base. Sumang-ayon si Birksby sa kanyang plano at sinabihan si Gobojula na gawin ito, na agad na sumang-ayon pagkatapos marinig ito. Sa kanyang pag-alis, muling tinanong ni Birksby si Sheffield tungkol sa kanilang plano, at ipinakita sa kanya ni Sheffield ang magic item na ginagamit upang patulugin ang mga tao. Inihayag niya na pinaplano nilang hulihin ang mga taksil, at para gumana ito, kailangan din nilang patulugin ang kanilang mga kaalyado. Hindi makapaniwala si Birksby na si Bor-Olda at ang iba pa ang nakaisip ng nakakabaliw na ideyang ito, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi ni Sheffield na ito ang ideya ni Ivy. Sa pamamagitan nito, tinipon ni Gobojula ang lahat ng kinakailangang adventurer at naramdaman ni Bor-Olda na masaya ang lahat ayon sa kanilang plano. Sinabi ni Birksby na naglagay siya ng ilang kaalyado sa kanyang grupo dahil naniniwala siya na karamihan sa mga lalaking pinili ni Gobojula para sa tungkuling bantay ay mga traidor. Habang ang iba pang mga traidor sa grupong Agrop, sinabi ni Bor-Olda na dadalhin niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, kung sakaling magkagulo sila, hindi nila magagawang saktan ang mga tao ng bayan. Sa kabilang banda, pinasalamatan ni Mila si Ivy sa pagtayo para sa kanya at nag-imbita sa kanya para sa isa pang matamis na pagkain, at sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta sa Mama Rocco, na kung saan sina Tura at Ivy ay masayang sumang-ayon. Sa pamamagitan nito, tumungo sila sa Mama Rocco at sinabihan ni Tura ang ating reincarnated na babae na ihanda ang sarili habang sila ay pumapasok sa loob ng tiyan ng halimaw. Sa loob ng tindahan ng Mama Rocco, hindi makapagpasya ang ating reincarnated na batang babae na si Ivy kung ano ang pipiliin dahil napakaraming matamis, ngunit iminumungkahi ni Mila na dapat niyang tikman ang danzo. Pinigilan siya ni Tura na gawin ito nang ipakita niyang napakadelikado ng danzo, at ang isang kagat nito ay hihimatayin ang tao. Sinabi ni Mila na magiging maayos at ipinaalam sa may-ari ng tindahan na ihanda ang danzo para sa bawat isa. Sinubukan ni Tura na pigilan ang may-ari ng tindahan at sinabihan siyang kanselahin ang order, ngunit ang may-ari ng tindahan, na pinangalanang Mr. Hag, ay nagsabi sa kanya na ito ang unang pagbisita ni Ivy sa kanyang tindahan, at may karapatan siyang maranasan ang tamis ng danzo. Sa sandaling iyon, habang si Mr. Hag ay naghahanda ng matamis na danzo, ipinaalam ng slime kay Ivy na si Mr. Hag ay isa ring masamang tao. Sa pamamagitan nito, ipinaalam niya kay Tura ang tungkol dito, at sinimulan nila ang kanilang plano. Sinabi ni Tura sa grupong Green Gale na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa matamis na pagkain na ito ay dahil mayroon siyang ibabahagi sa kanila. Sa pagsisimula pa lang niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa misyon, malapit nang nakikinig si Mr. Hag sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tura na ang isang espesyal na unit ng mga bantay at mga adventurer ay pinagsama-sama upang magtungo sa kagubatan para sa isang espesyal na misyon.
Ipinaliwanag niya na kapag nawala sila, ang seguridad sa bayan ay magiging short-handed, at ito ay magbibigay ng pagkakataon sa organisasyon na salakayin ang base. Noong una, hindi makapaniwala ang grupong Green Gale at itinanong nila ang dahilan ng kanilang biglaang pag-alis. Sinabi nila Tura na nakakita sila ng isang Ogre King at mga Ogre sa kuwebo malapit sa kagubatan, at ang espesyal na unit ay papunta doon upang alisin ang mga ito. Dahil dito, humingi ng tulong sila Tura, ipinahayag na pambihira ang kanilang talento at magiging malaking tulong sila, at masayang pumayag ang tatlo sa kanyang kahilingan. Sa sandaling iyon, narinig ito ni Mr. Hag at mabilis na naglagay ng mga pampatulog sa 2 sa 5 mangkok ng Danzo. Ibinigay niya ito kina Ivy at Lad Tura, at mabilis siyang umalis sa tindahan at tumakbo palayo sa bayan. Nakita ito ng ating reincarnated na batang babae, si Ivy, at sinabi kay Lad Tura na magpatuloy sa kanilang susunod na hakbang. Sa pamamagitan nito, mabilis na isiniwalat ni Lad Tura ang kanyang tunay na intensyon at tinanong ang Green Gale tungkol sa kanilang mga koneksyon sa organisasyon at kung bakit nila sila tinutulungan. Noong una, hindi makapaniwala ang grupo sa kanyang sinasabi, ngunit nang bigyan sila ni Lad Tura ng pinaghalong mangkok upang kainin, sa wakas ay nabunyag na rin nila ang kanilang tunay na mukha. Sinabihan ni Mila ang kanyang mga kapatid na itigil na ito, dahil hindi na niya ito magagawa, ngunit hindi nakinig ang kambal sa kanyang mga salita at inilabas ang kanilang mga sandata upang salakayin si Lad Tura. Sinabi ni Lad Tura na ayaw niyang makipaglaban sa kanila, ngunit sinimulang salakayin siya ng kambal gamit ang isang espada at kutsilyo. Gayunpaman, wala silang laban kay Lad Tura, na may 3-star attack skill habang mayroon silang 2-star defense skill. Inatake ni Lad Tura ang isa sa mga kambal gamit ang kanyang flame spell para turuan sila ng leksyon, ngunit hinaranggan ito ng isa pang kambal gamit ang kanyang water spell. Nakaramdam sila ng takot sa kapangyarihan ni Lad Tura, ngunit sa kabila nito, naniniwala sila na maaari pa rin nilang alisin si Lad Tura at pagkatapos ay subukang atakihin siya. Sa sandaling iyon, inilabas ni Mila ang kanyang mga slime at ipinadala ang mga ito patungo sa kanyang mga kapatid, dahilan upang matuno ng mga slime ang kanilang kutsilyo at espada. Binibigyan nito si Lad Tura ng opening, at mabilis niyang pinabagsak ang mga ito gamit ang sarili niyang espada. Ang ating reincarnated na batang babae na si Ivy, na nakikita ang lahat ng ito, ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Mila at nagtanong ng dahilan sa likod nito, at humingi siya ng tawad sa kanila habang isiniwalat na siya ay pagod sa lahat ng ito. Sa halip na parusahan siya, pinasalamatan siya ni Ivy sa kanyang tulong at ipinahayag na dahil sa kanya, nabubuhay sila ngayon. Biglang pumasok ang may-ari ng tindahan ng Flo-Flo at tinanong si Lad Tura tungkol sa ginawa nilang gulo. Sinabi sa kanya ni Lad Tura na ang kambal ay miyembro ng organisasyon at humihingi ng tulong sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa Adventurers Guild. Samantala, sinalakay ng mga miyembro ng organisasyon ang base at sinimulang salakayin ang mga gwardya. Ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng tanda ng organisasyon sa isa sa mga gwardya, na nabunyag na traidor at miyembro din ng kanilang organisasyon. Hiniling nila sa kanya na dalhin sila sa library. Ginawa ito ng mga gwardya at binibigyan sila ng direksyon, ngunit hindi nila namalaya na ang ilan sa mga gwardya ay kasama ng guildmaster at pinapanood nila sila. Sa pamamagitan nito, ang pinuno ng organisasyon, si Count Faltoria, ay pumasok sa silid at ipinaalam sa kanyang mga miyembro na kunin ang lahat ng pera at mga dokumento sa lalong madaling panahon bago ang pagdating ng espesyal na unit. Ginawa ito ng mga miyembro, ngunit nabigla sila matapos makita ang isang magic item sa loob ng silid, na ipinahayag na sleeping gas at mabilis na kumalat sa buong base. Ang Maharlika at lahat ng mga taksil ay nagsisikap na tumakas, ngunit nahulog sila sa bitag ng espesyal na unit at mabilis na nakatulog. Samantala, pinangunahan ni Berksby at Agrop ang mga taksil sa harapan, habang nangunguna sina Sazelk at Boroldo mula sa likuran. Sa daan, naniniwala sila na sinusubukan silang pabagsakin ng mga traidor sa pamamagitan ng surprise attack, pero hindi nila alam na natin ang tungkol sa kanila. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Berksby kay Agrop ang isang magic item, at hindi makapaniwala si Agrop na may isip ito ng isang batang tulad ni Ivy, ngunit itinutuwid siya ni Berksby sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ito ang ideya ni Shefale. Sa pamamagitan nito, pinagmamasdan nila ang mga galaw ng mga adventurer, at bago pa nila sila matamaan ng mga arrow, mabilis na hinaranggan ni Agrop ang kanilang pag-atake, at nahuli sila ni Berksby sa loob ng isang lambat sa tulong ng isang magic item. Ang ilan sa mga traidor ay lumalaban at sinubukang palayain ang kanilang mga sarili mula sa lambat, ngunit pinabagsak sila ni Berksby gamit ang electric shock. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Agrop, Sazelk, Boroloda, at ang iba pang mga adventurer ang kanilang pag-atake sa iba pang mga traidor, at bago magawa ng mga traidor ang anumang bagay, nahuli sila ng mga adventurer. Ang isa sa mga traidor at pinuno ng mga bantay, si Gabo Jula, ay nagsabi kay Berksby na hindi sila miyembro ng organisasyon, ngunit hindi mahuhulog si Agrop sa kanyang mga salita at pinabagsak sila gamit ang kanyang sariling kidlat.
Habang tinatanggal nila ang mga traidor, nahuli din ang ilan sa kanilang mga kaalyado dito at sinabihan si Berksby na palayain sila kaagad, ngunit humihingi lang ng paumanhin si Berksby sa kanila sa pagsasabing tatandaan niya ang kanilang tulong sa paghuli sa mga taksil. Ngayong nahuli na nila ang lahat ng mga taksil sa loob ng bayan at sa mga adventurer, pinasalamatan nila si Ivy para dito at ibinunyag na dahil sa kanya, naabot nila ang milestone na ito. Sinabi ni Count Faltoria sa mga adventurer na palayain siya. Kung hindi, pagsisisihan nila ito. Sa kanyang pagtataka, tinulungan sila ni Lord Foronda at ipinaalam kay Faltoria na alam na niya ang tungkol sa kanyang masasamang gawa. Ibinunyag niya na nagpadala na siya ng mensahero sa kabisera ng hari, at ipinaalam sa kanila ang mga detalye ng kasong ito, na nangangahulugang mapaparusahan si Faltoria sa kanyang mga ginawa. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga tao sa bayan at hinihiling sa mga adventurer na ibigay sa kanila ang mga taksil. Sinubukan ni Captain Berksby na pakalmayan sila, ngunit hindi nakinig ang karamihan at sinubukan nilang sirain ang tarangkahan ng base. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanila ni Berksby na nahuli na nila ang mga taksil, ngunit wala pa rin silang sapat na ebidensya tungkol sa kanila, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha sa kanila. Lumalaban pa rin ang karamihan at sinabihan ang kapitan na ibigay sila, dahil gusto nilang patayin sila gamit ang kanilang mga kamay. Naiintindihan ni Berksby ang kanilang mga damdamin at sinabi na kung papatayin nila sila ngayon, ito ay magiging isang mababang parusa para sa kanila. Ipinaliwanag niya na gusto niyang magdusa ang mga taksil araw-araw dahil sa ginawa nila sa kanilang mga anak, at dahil dito, ipapadala niya sila sa pagkaalipin. Ibinunyag niya na ang mga alipin ay ipinapadala sa isang malupit na lugar, isang lugar kung saan hindi man lang nila mapipili na mamatay, at kung papatayin ninyo sila ngayon, ang kanilang pagdurusa ay madaling matatapos. Nang marinig ito, ang mga tao sa bayan ay sumang-ayon sa mga salita ni Berksby at nangako na hindi nila ito gagawin kahit isang daliri. Nakikita ito ng ating reincarnated na batang babae na si Ivy at naniniwala siyang kahanga-hanga si Captain Berksby dahil nagligtas siya ng maraming inosenteng buhay. Sinabi ni Lattura na siya nga, at muli niyang pinasalamatan si Ivy para sa kanyang tulong. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ivy na gusto niyang maging makapangyarihan tulad ni Berksby, ngunit sinabi sa kanya ni Lattura at Sheffield na huwag sumunod sa yapak ni Captain Berksby. Nagalit si Berksby dito, ngunit salamat kay Ivy para sa kanyang tulong, na inihayag na hindi ito posible nang wala ang kanyang tulong. Sa pamamagitan nito, tumungo sila sa kanilang huling hakbang at hiniling kay Ivy na tuklasin ang lahat ng mga adventurer at gwardya na kasama ng mga taksil. Ang ating reincarnated na batang babae na si Ivy ay tumitingin sa mga tao at naniniwalang marami at kung paano niya haharapin ang mga ito, ngunit sinabihan siya ng slime na huwag mag-alala dahil handa siya para dito. Matapos suriin ang lahat ng mga gwardya at kabalyero, nagpasalamat sina Agrop at Kapitan Berksby kay Ivy sa pagtulong sa kanila. Ibinunyag nila na kung wala ang tulong niya, hindi nila mapapawi ang organisasyong nagpahirap sa Ottawa sa loob ng maraming taon. Namula si Ivy dito at sinabi sa kanila na wala siyang ginawa, at nangyari ang lahat ng ito dahil hindi sumuko ang iba. Napangiti si Berksby sa kanyang maganda na sagot at ibinigay sa kanya ang mga pangalan ng mga individual na inaresto sa bayan habang at pagkatapos ng raid. Sinabi niya sa kanya ang mga pangalan ng mga tao at isiniwalat na pagkatapos ng ilang malalim na pagsisiyasat, 58 tao ang idinagdag sa isang listahan ng wanted sa buong kaharian, at 45 sa kanila ang naaresto. Nagulat si Ivy sa listahan at hindi makapaniwalang napakalaki ng organisasyon, at napakarami na sa kanila ang inaresto nila, kabilang ang mga maharlika at kamag-anak ng royal family. Nagulat din si Berksby at ibinunyag na hindi niya kailanman naisip na maaaring ito ay isang organisasyong ganito kalaki, ngunit masaya siya na nalutas nila ang sitwasyong ito. Tiningnan ni Ivy ang huling papel at tinanong si Berksby tungkol dito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol dito at sinabing ito ang reward money na makukuha niya sa pagtulong sa guild at paghuli sa mga salarin. May kabuuang 150 ladle ang babayaran sa kanya, kabilang ang mga pabuya ng mga wanted na kriminal na nahuli rin sa raid. Nabigla si Ivy sa revelasyon at hindi makapaniwalang makakakuha siya ng ganito kalaking pera. Iniisip niya ang kanyang sarili at naniniwala na ang 150 ladle na ito ay nagkakahalaga ng 150,000 field mice, ibig sabihin, kung kumain siya ng 3 mice sa isang araw, mabubuhay siya ng halos 140 taon. Siya ay natakot sa pag-iisip tungkol dito, ngunit ang kapitan, si Berksby, ay humiling sa kanya na lagdaan ang papel ng kasunduan dahil mayroon silang iba pang gawain, at mabilis niyang ginawa yon. Kinabukasan, nagtungo siya sa gubat at nalaman niyang wala sa kanyang mga bitag ang natisod. Nalungkot siya sa nakikita, ngunit sa huli ay natutuwa nang ang maalamat na halimaw na si Seal ay nagmula sa mga palumpong at niyakap siya. Tiningnan ni Seal ang malungkot niyang mukha at nagpas siyang tulungan siya. Bumalik siya sa mga palumpong at hinikayat ang ilang daga patungo sa kanyang bitag, at nakuha ni Ivy ang ilan sa kanyang mga bitag. Nagpasalamat si Ivy kay Seal sa pagtulong sa kanya at pagkatapos ay pinapunta siya sa gubat. Ibinenta niya ang lahat ng mga daga sa magkakatay, at ang may-ari ng tindahan ay nalulugod sa kung gaano kasariwa ang karne.
Nagpasya siyang bigyan siya ng $100 bawat field mouse, at masayang kinuha ito ni Ivy. Sinabi sa kanya ng may-ari na, dahil sa kanyang pagsusumikap, ang kanyang negosyo ay tumataas at ang kanyang tindahan ay nakakakuha ng maraming atensyon mula sa mga adventurer. Inihayag din niya na ang karne ngayon, na dinala niya sa kanya, ay babalik sa mga adventurer. Nagulat si Ivy sa revelasyon at nagtataka kung ano ang sinasabi nito, ngunit nabigla siya nang malaman niyang nag-organisa ang Guildmaster ng isang party para sa lahat ng adventurer. Pinasalamatan ng Guildmaster ang lahat ng adventurer sa matagumpay na pagkumpleto ng raid at paghuli sa mga miyembro ng organisasyon, at dahil dito, inutusan niya silang ipagdiwang ang gabing ito ng buong puso at kumain hanggat maaari. Dumating si Borol Oda at sinabi kay Ivy ang tungkol kay Count Faltoria at kung paano niya inamin ang kanyang mga krimen. Inihayag ni Sazelt na ang mga dokumentong nakita nila ay higit pa sa sapat na ebidensya, ngunit mas maraming ebidensya ang natagpuan sa hideout, na tila naging mapagpasyang suntok para kay Count Faltoria. Sinabi rin niya na sinubukan ni Count Faltoria na gumawa ng maraming kwento upang makaalis dito, ngunit hindi nahulog si Lord Foronda sa kanyang mga kasinungalingan at ikinulong siya sa kulungan. Pagkatapos ay tinanong ni Ivy ang Guildmaster tungkol sa Green Gale, at sinabi niya sa kanya na sila ang mga hamak na nakasangla sa larong ito. Wala silang alam tungkol sa mga pag-import ng organisasyon, at hindi nakagawa ng anumang krimen, na nangangahulugang hindi sila mapaparusahan ng malupit. Sinabi rin niya sa kanya na sa kabila ng pagiging kasama ng organisasyon, tinulungan ni Mila ang mga adventurer sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang mga kapatid, at para dito, malumanay siyang pakikitunguhan. Sa paghahayag na ito, pinasalamatan ng Guildmaster si Ivy at ang kanyang kaibigan sa pagtulong sa kanila. Nagtataka si Ivy kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit ipinahayag ni Sazelt na sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol kay Sora. Sabi ni Borol Oda noong ginagamit nila ang magic item para makita ang mga kasinungalingan ng kalaban, tiningnan ng Guildmaster ang mga record ng bawat magic item sa mundo, at naghinala siya dito. Kaya, wala silang pagpipilian kundi sabihin sa kanya ang totoo at lahat tungkol kay Sora. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Ivy sa Guildmaster sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol kay Sora, at sinabihan siya ng Guildmaster na huwag gawin iyon dahil alam niya kung bakit niya ito ginawa. Pagkatapos ay hiniling niya na ipakilala siya nito sa kanyang kaibigan, at ginawa ito ni Ivy sa pamamagitan ng pagkuha kay Sora mula sa kanyang magic bag. Nagulat ang Guildmaster sa nakita at sinabing hindi pa siya nakakita ng slime na ganito sa buong buhay niya. Naniniwala siya na si Sora ay bihira, kahit na sa pinakabihirang mga bihirang slime. Pinasalamatan niya si Sora sa pagtulong sa kanila at tinanong si Ivy kung gusto niyang manirahan sa Ottawa, sa kabila ng pag-alam na siya ay patungo sa Royal Capital. Gustong-gusto din ng lahat ng iba pang mga adventurer ang ideyang ito at gusto siyang manirahan sa kanilang bayan. Naalala ni Ivy ang mga salita ng manghuhula at sinabi niya sa lahat na mayroon siyang ibabahagi sa kanila. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa lahat na siya ay walang star at ipinanganak na may 0 star na kasanayan sa Tamong. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang sarili at kung paano siya sinubukang patayin ng kanyang pamilya at mga taong nayon, at wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas mula sa nayon at magsimulang maglakbay upang manatiling buhay. Sinabi niya na hindi niya sinasadyang itago ang anuman sa kanila, ngunit pinuri siya nila Tura at ng iba pa sa pananatiling buhay sa lahat ng oras na ito. Sinasabi nila sa kanya na huwag nang mag-alala muli tungkol sa kanyang mga star, dahil paprotektahan siya ng mga ito mula sa anumang bagay, at kung gusto rin niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi rin nila ito sasabihin kahit kanino. Nang marinig ito, napaiyak si Ivy sa kaligayahan at ipinahayag na maaari na siyang umalis sa kanyang paglalakbay nang maluwag ang kanyang puso. Tinanong siya nila Tura ng dahilan sa likod nito, at inihayag niya na, hanggang ngayon, ang kanyang paglalakbay ay tumakas at manatiling buhay. Ngunit pagkatapos makilala ang mga kamanghamanghang tao tulad ni Agtu, Belivera, at lahat ng mga adventurer na naruroon dito, napagtanto niya na gusto ng manghuhula na malaman niya ang higit patungkol sa mundong ito at sa mga tao nito. Sa pamamagitan nito, ipinahayag niya na mabuti siyang walang star, at hindi na siya tatakas sa mundo. Sa halip, maglalakbay siya upang malaman ang higit patungkol sa mundong ito. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga adventurer na iiwan sila ni Ivy, ngunit nagpasya silang sumunod sa kanyang desisyon, at inutusan ng Guildmaster ang lahat na i-enjoy ang bawat sandali na natitira nila kasama si Ivy. Kinabukasan, nagtitipon ang mga adventurer sa paligid ni Ivy at binigay sa kanya ang lahat ng kailangan para sa kanyang paglalakbay. Sinabi sa kanya ni Kapitan Berksby na tiningnan niya ang impormasyon tungkol sa mga disintegrating slimes at nalaman na ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang mahina at maaaring mamatay sa panahon ng pag-aamo, dahil kahit na ang magic ng one-star tamer ay masyadong malakas para sa kanila. Naniniwala siya na nakaligtas si Sora dahil sa pagiging 0-star tamer ni Ivy, at ipinaalam sa kanya ng nakaraan niyang buhay na umiral si Sora para lang makilala siya. Sa pamamagitan nito, nagpasalamat siya sa lahat at nagtungo sa kanyang bagong paglalakbay. Bigla siyang sinalubong ni Seal, at lahat ay nabigla sa nakita at hindi makapaniwalang napaamo pa niya ang isang maalamat na halimaw na tulad ni Adandala.
Niyakap siya ni Ivy, at nagpa siya ang tatlo na tumuloy sa kanilang bagong paglalakbay para matuto patungkol sa mundong ito at magkaroon ng maraming bagong kaibigan. Like and comment kung natutuwa ka sa video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang anime recaps. Salamat sa panunood.